Si Lian Singson, kaibigan ko mula pa noong kolehiyo, ay nabalo 8 buwan na ang nakalipas. Ang kanyang asawa, si Carlo, ay namatay sa isang aksidente sa expressway noong Pebrero. Umuuwi ito matapos ang 24 oras na shift at nakatulog sa Manibela. Basta na lang nakatulog at iyon na. Tinawagan ako ni Lian noon ng 5:30 ng madaling araw at naaalala ko pa kung paanong ang kanyang boses ay hindi umiiyak kundi tila wala lang, na parang naputol ang komunikasyon. Agad akong pumunta at nanatili sa kanyang tabi sa loob ng 2 buong araw. Pagkatapos, pareho kaming nilamon ng aming mga buhay. Naging mas maikli ang mga tawag, mas madalang ang mga pagkikita. Sa huling 3 linggo, halos hindi na tumutugon si Lian. Okay lang ako. Isinulat niya sa messaging app, at ang pariralang iyon ay nagiging mas tuyo, mas manipis, na parang isang papel na matagal nang nilukot. Alam ko na ang okay lang ako na iyon ay walang ibig sabihin. Ang ibig sabihin niyon ay, huwag mo akong abalahin, huwag mo akong tanungin. Hayaan mo akong maupo mag-isa sa dilim na ito. Ngunit ngayon, may oras ako. Sa bake shop sa kanto, bumili ako ng 2 hiwa ng carrot cake. Iyon ang minsang tinawag ni Lian na kaisa-isang karapat-dapat na dahilan upang manirahan sa lungsod na ito. Inilagay ko ang mga kahon na may logo ng tindahan at naglakad patungo sa MRT. Hindi ko siya tinawagan. Nakatira si Lian sa katabing barangay ng tinitirhan naming mag-asawa ni Dante, at alam ko ang kanyang ugali na tanggihan muna ang mga bisita kapag ayaw niyang makita siya. Mas mabuting sorpresahin siya. Mas mabuting sumulpot na lang sa kanyang pintuan, dala ang cake at sabihing, narito na ako. Huli na para tumanggi. Naglalakad ako sa pasilyo sa loob. Lagi ko itong ginagawa kapag may iniisip akong mahalaga. Iniisip ko si Lian, na ang ganoong klaseng sakit, biglaan, walang babala, walang pagkakataong maghanda, ay parang isang pahinang pinunit mula sa isang libro sa kalagitnaan mismo ng kabanata. Nagbabasa, at biglang may puwang at maiiwan kang nakaupo hawak ang libro nang hindi naiintindihan kung ano ang gagawin. Pagkatapos noon, bukas ang tarangkahan, sira ang intercom. Alam ko iyon. Umakyat ako sa 2 palapag at huminto sa harap ng pinto bilang 8. Mula sa loob ay walang maririnig na anumang tunog. Walang telebisyon, walang musika, wala. Pinindot ko ang doorbell. 1 segundo, 2, 3. Pagkatapos ay may narinig na mga yabag sa loob. Ngunit hindi iyon kay Lian, masyadong mabibigat. At bumukas ang pinto. Hindi ko agad naintindihan kung ano ang nakikita ko. Sa may pintuan ay nakatayo ang aking asawa. Si Dante ay nakasuot ng pambahay na t-shirt. Isang kulay abo na ako mismo ang naglaba noong nakaraang Martes, at isang pares ng sweatpants. Sa kanyang mga paa ay may suot na tsinelas. Hindi ang kanyang tsinelas, mga tsinelas na pag-aari ng iba, kulay beige, malinaw na pambabae, ngunit kasya sa kanya dahil sa sukat. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang tasa ng kape at umuusok pa ang kape. Nagkatinginan kami sa isa't isa, marahil sa loob ng 3 segundo. Para sa akin, iyon ay 3 minuto. Corina, sabi niya, bakit hindi ka nagsabi? Hindi iyon ang bati ng isang asawang natutuwang makita ang kanyang asawa, iba iyon. Mabilis, depensibo, na may bahid ng akusasyon, na para bang may ginawa akong hindi maganda sa pagpunta roon nang hindi tumatawag. Pumasok ako dahil kusa na lang humakbang ang aking mga paa. Maliit lang ang entrada ng bahay ni Lian. 3 hakbang at nasa sala ka na. Ginawa ko ang 3 hakbang na iyon. Nakaupo si Lian sa sofa na naka-bathrobe. Hindi nakaupo na naka-bathrobe sa paraan na ginagawa ng mga tao kapag nahuhuli mo silang hindi handa sa gitna ng isang ordinaryong hapon, kundi sa paraan na malinaw na isinuot niya ang bathrobe nang nagmamadali sa ibabaw ng iba pang damit. Nakatabingi at hindi maayos ang pagkakasuot, tinitingnan niya ako, at sa kanyang mga mata ay may halong pagkakasala at ginhawa na hindi ko agad matukoy kung alin ang mas matimbang. Pagkatapos ay nakita ko ang kanyang tiyan. Hindi ito itinatago ng bathrobe. Malinaw na buntis si Lian, halatang halata, mga 6 na buwan o higit pa, isang malaki at bilog na tiyan na imposibleng hindi mapansin. Nanigas ako sa gitna ng sala. 8 buwan nang patay si Carlo. Dahan-dahang pumasok sa isip ko ang kaisipang iyon. Parang malamig na tubig. Lian, sabi ko, buntis ka. Nakakatawa ang tunog noon. Para bang sinasabi ko lang ang isang bagay na halata. Ngunit wala nang ibang salitang lumabas sa bibig ko. Ang mga salitang dapat sana'y dumating ay naipit sa kung saan. Mula sa kusina ay lumabas si Doña Teresita,
ang aking biyenan, ang ina ni Dante, isang babaeng 62 taong gulang na may perpektong gupit, laging malinis manamit, laging may ngiti na medyo mas malapad kaysa sa kinakailangan. May dala siyang isang plato na may hiniwang prutas, maingat, na may kilos na parang may-ari, tulad ng pagdadala ng mga bagay sa sariling bahay. Nang makita ako, hindi niya nabitawan ang plato. Huminto lang siya at sa paghinto na iyon ay mayroong labis na kahulugan na hindi kayang ipahayag ng anumang salita. Corina, sabi niya pagkatapos ng katahimikan. Anong sorpresa? Inilapag ko ang 2 kahon ng cake sa muebles sa tabi ng pinto. Maingat ang pagkilos. Hindi ko ito ibinagsak o binitawan, basta ko lang inilagay. Dante, sabi ko ng mahinahon. Gaano na ito katagal? Hindi siya sumagot agad. Umigop ng kape. Marahil ay hindi na namamalayan at inilagay ang tasa sa isang estante. Corina, wag nating gawin ito dito. Umuwi tayo at mag-usap ng maayos. Gaano na ito katagal? Inulit ko. Pinisil ni Lian ang kanyang mga daliri sa sofa na bumubuo ng kamao. Isang maliit na kilos na napansin ko dahil kilala ko siya sa loob ng 5 taon at alam ko kung paano niya itinatago ang kanyang mga kamay kapag nahihiya. 1 taon, sabi niya. Hindi ako nakipag-usap kay Dante. Nakipag-usap ako kay Lian. Halos 1 taon, Corina. 1 taon. Kinuwenta ko sa isip. 1 taon na ang nakalipas. Buhay pa si Carlo noon. Inilapag ni Doña Teresita ang plato ng prutas sa center table at tumayo ng tuwid. Corina, naiintindihan kong isa itong malaking gulat. Nagsimula siyang magsalita sa tono na narinig ko na sa kanya ng maraming beses. Ang kalmado at makatwirang tono ng isang tao ngayon ay magpapaliwanag sa iyo ng isang bagay na ikaw, dahil sa iyong kabataan, ay hindi naiintindihan. Ngunit ang sitwasyon ay kung ano ito. Mabuting babae si Lian. Wala siyang kasalanan na nagkaroon ng damdamin sa pagitan nila ni Dante. May anak na paparating at dapat nating lahat isipin kung paano magpatuloy sa buhay ng matino. Doña Teresita, sabi ko. Sandali lang. Natahimik siya. Marahil ay nagulat. Hindi ko siya kailanman pinutol sa pagsasalita. Tumingin ako kay Lian. Alam ba ni Carlo? Pumikit si Lian. Hindi siya namatay ng hindi alam. Hindi iyon isang tanong. Tumango si Lian ng bahagya, ngunit tumango. Kinuha ko ang bag na iniwan ko sa sahig at isinukbit itong muli sa aking balikat. Corina, teka, sabi ni Dante. Mag-uusap tayo. Makinig ka muna. Hindi, sabi ko, simpleng hindi. Isang salita lang. Tumalikod ako at naglakad patungo sa labasan. Corina, itinaas ni Doña Teresita ang kanyang boses. Isa kang matandang tao. Hindi mo maaaring takasan ang isang usapan. Nasa entrada na ako at hawak ang doorknob. Tatawagin kang mama ng bata, sabi ni Doña Teresita sa likuran ko. Pinag-isipan na namin ang lahat. Palalakihin mo siya na parang sa iyo. Walang sino man ang makakaalam ng anuman. Mananatili ang lahat sa pamilya. Lumingon ako. Tinitingnan ako ni Doña Teresita nang may lubos na kaseryosohan. Sa kanyang tingin ay walang masamang intensyon. Iyon ang tunay na problema. Sinasabi niya iyon ng buong katapatan. Naniniwala siyang nag-aalok siya sa akin ng isang makatwirang solusyon. Kakasabi mo lang yan, dahan-dahan kong binigkas. May sinabi akong matino, wala kang anak, Dante, at hindi ninyo ito makamit sa anumang paraan. Narito ang solusyon. Para saan pa ang paggawa ng trahedya? Tinitigan ko siya ng 1 pang segundo, pagkatapos ay lumabas at isinara ang pinto. Hindi ako nagdabog, isinara ko lang. Sa kalye, nakakapasong pa rin ang sikat ng araw. Nagdaraan ang mga tao na may dalang mga pinamili. May nagpapasyal ng isang mamula-mulang aso. Sa isang bangko sa tabi ng portal, isang matandang babae ang kumakain ng sunflower seeds. Normal na normal ang lahat. Hindi nagbago ang mundo kahit 1 milimetro. Nakarating ako sa aking kotse, na iniwan ko isang kanto ang layo, at umupo sa loob. Binuksan ko ang aircon, kinuha ko ang telepono. Hindi ako umiiyak. Hindi dahil malakas ako, o dahil marunong akong magpigil. Sadyang hindi lumalabas ang mga luha. Para bang ang nakita ko ay masyadong malaki para magkasya sa isang karaniwang reaksyon. Para itong pagbabasa ng isang linya sa isang hindi kilalang wika. Naiintindihan mo ang mga hiwa-hiwalay na salita, ngunit hindi pa rin nagtutugma ang kahulugan. 1 taon, nagdadala si Doña Teresita ng prutas. Tatawagin kang mama ng bata. Tumingin ako sa screen ng telepono. Hinanap ang tamang numero sa listahan ng mga contact at tinawagan ito. Sumagot ang aking ama sa pangalawang ring. Corina, anak,
Ayos lang ba ang lahat? Ang boses ng aking ama, mababa, medyo paos. Ang boses ng isang lalaking ginugol ang kanyang buhay sa pagsasalita sa mga construction site sa gitna ng ingay ng makinarya ay may kakaibang epekto sa akin. May kung anong umindayog sa loob ko na parang pendulum. Umindayog, ngunit hindi bumagsak. Papa, sabi ko, kailangan kong gawin mo ang isang bagay ngayon din. Sabihin mo, tanggalin mo sa trabaho si Dante. Isang maikling ngunit makabuluhang paghinto. Corina Papa, hindi ako naghihisterya. Humihingi ako sa iyo ng isang napaka-partikular na bagay. Tanggalin mo sa trabaho si Dante. Tanggalin mo si Doña Teresita. Hindi siya kailanman naging empleyado, ngunit alam mo kung ano ang ginagawa niya sa mga pulong. At tanggalin mo ang lahat ng kinuha mo sa rekomendasyon nila. Lahat-lahat sila. Isang mahabang paghinto. Naririnig ko ang paghinga ng aking ama. Nasaan ka ngayon? Sa kotse. Ayos lang ako. Pupunta ako at sasabihin ko sa iyo ang lahat. Ngunit kailangan ko munang gawin mo iyon. Anong nangyari? Sasabihin ko sa iyo. Papa, sabihin mo lang. Gagawin mo ba? Maikli ang paghinto. Halika, sabi ng aking ama. Narinig kita, Corina. Halika. Si Don Rafael de Leon ay nagtayo ng kanyang unang bahay sa edad na 31 gamit ang kanyang sariling mga kamay. Sa literal na kahulugan, nagbubuhat siya ng mga bloke, naghahalo ng semento, naglalagay ng pundasyon. Ito ay isang maliit na bahay sa labas ng lungsod para sa pamilya ng isang kaibigan na hindi kayang magbayad sa isang grupo ng mga manggagawa. Sinisingil ng aking ama ang isang simbolikong halaga para sa trabaho at pagkatapos ay ginugol ang buong buhay niya na sinasabing ang perang iyon ang kanyang unang puhunan. Hindi dahil malaki ito, kundi dahil naintindihan niya na ang pagtatayo ang kanyang galing. Ang De Leon Group ay umiral na sa loob ng 25 taon at nagsimula sa isang pangkat ng mga manggagawa at isang excavator. Ngayon ay mayroon na itong 4 na dibisyon: residential construction, commercial real estate, public works at project design, 340 na empleyado, isang opisina sa sentro ng lungsod at isang reputasyon na binuo ng aking ama ng paunti-unti tulad ng pagtatayo niya ng mga bahay. Blok sa blok, walang pagmamadali. Lumaki ako sa kumpanyang iyon. Nagtatakbuhan ako sa mga construction site noong bata pa ako. Ginagawa ang aking takdang aralin sa kubol ng kapatas at sa edad na 12, marunong na akong magbasa ng isang badyet. Pagkatapos ng high school, gusto ng aking ama na mag-aral ako ng arkitektura o civil engineering. Pinili ko ang business administration na may espesyalisasyon sa pananalapi. Hindi siya tumutol. Ang pera ay isa ring gawa, sabi niya noon. Hindi lang ito materyal. Pagkatapos ng kolehiyo, nagtrabaho ako ng ilang taon sa isang auditing firm, hindi sa kumpanya ng pamilya. Mahalaga iyon para sa aming dalawa. Hindi ko gustong maging anak lang ng boss. Gusto kong matutong magtrabaho ng mag-isa. Iginagalang iyon ng aking ama. Pagkatapos, 3 taon na ang nakalipas. Noong 31 na ako, sumali ako sa De Leon Group bilang financial analyst. At doon mismo pumasok si Dante sa buhay ko. Si Dante Castillo, 38 taong gulang, kaakit-akit, may malapad na ngiti at kakayahang makinig. Isang tunay na kakayahan, hindi peke. Pumupunta siya sa mga business meeting na may dalang notebook at kumukuha ng mga tala. Naaalala niya ang sinabi mo 3 buwan na ang nakalipas at tatanungin ka tungkol sa mga detalye. Marunong siyang mananatili sa isang silid sa paraang hindi mo siya mapapansin sa simula at bigla mong mapagtatanto na isang oras ka nang nakikipag-usap sa kanya. Nagkakilala kami sa isang kumperensya ng industriya. Pagkatapos ay nagkita kami muli nang hindi sinasadya sa isang kapihan kung saan ako nagtatrabaho gamit ang laptop pagkatapos makipagkita sa isang kliyente. Lumapit siya. Tinanong niya kung nakakaabala siya. Hindi siya nakaabala. 6 na buwan pagkatapos, ipinakilala ko siya sa aking ama. Tinitigan ni Don Rafael si Dante ng matagal, tulad ng pagtingin ng isang lalaking ginugol ang kanyang buhay sa paggawa ng mga desisyon tungkol sa mga tao. Sino ang pagkakatiwalaan ng isang proyekto? Sino ang bibigyan ng pirma sa mga dokumento? Sino ang bibigyan ng mga susi? Pagkatapos ay kinamayan niya ito at sinabing, tingnan natin. Laging sinasabi ng aking ama na tingnan natin. Sa halip na hindi, iyon ang kanyang paraan ng pagbibigay ng oras sa kanyang sarili at sa ibang tao. 1 taon pagkatapos ng aming kasal, si Dante ay naging financial director ng grupo. Isa itong hiling ko, ang kaisa-isang direkta kong hiniling sa aking ama, kaugnay ng aking asawa. Pumayag ang aking ama. Hindi kaagad. Pinag-isipan niya ito ng 2 linggo. Ngunit pumayag.
Si Doña Teresita ay unti-unting lumitaw sa buhay ng kumpanya. Sa simula, tumutulong lang siya, o ganoon nila ito tinatawag. Nagdadala siya sa amin ng pagkain sa opisina. Minsan, umuupo siya sa waiting room habang nasa isang pulong si Dante para hindi mainip mag-isa sa bahay. Pagkatapos ay nagsimula siyang dumaan sa mga opisina. Sa simula, kaunti lang. Pagkatapos ay mas madalas. Hindi siya kailanman direktang nakikialam. Naroroon lang siya. Isang espesyal na talento ang maging naroroon, sa paraang unti-unti kang nagiging bahagi ng mga kasangkapan. Pagkatapos, ay dumating si Hector, ang pamangkin ni Doña Teresita, isang bihasang espesyalista sa pagbili. Pagkatapos, si Beatriz, isang mahusay na accountant na may 20 taong karanasan. Pagkatapos, si Marco, isang napaka-responsabling lalaki sa departamento ng bidding. Bawat pagkakataon ay isang rekomendasyon. Bawat pagkakataon ay magagandang salita at bawat pagkakataon ay sinasabi sa akin ni Dante. Mabubuting tao sila, okay? Huwag kang mag-alala. Hindi ako nag-alala. Wala akong dahilan para mag-alala o para maging mas tumpak. Akala ko wala akong dahilan. Nakatira ang aking ama sa parehong bahay kung saan ako lumaki. Isang 2 palapag na bahay na gawa sa ladrilyo sa labas ng Metro Manila na may malaking hardin na pagkatapos mamatay ng aking ina, siya mismo ang nag-aalaga. Nag-hire siya ng isang hardinero, ngunit lagi niyang personal na tinitingnan ang trabaho, na parang hindi siya nagtitiwala sa sinuman para magpasya kung aling mga sanga ang dapat putulin. Namatay ang aking ina noong 16 taong gulang ako. Cancer, mabilis at kakilakilabot. Mula sa mga unang sintomas hanggang sa huli ay lumipas ang 4 na buwan. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagbago ang aking ama, ngunit hindi siya nasira. Hindi siya ang tipo ng taong nasisira. Naging mas tahimik siya, mas kaunti ang ngiti, mas marami ang iniisip at mas lalo pang nagtrabaho, na parang ang trabaho ay isang baluti kung saan siya maaaring magtago mula sa sakit. Pumasok ako sa tarangkahan ng kanyang patio nang papalubog na ang araw. Nakaupo ang aking ama sa beranda na may isang tasa ng tsaa. Hindi siya lumabas para salubungin ako. Tinitingnan niya lang ako habang naglalakad sa hardin. Iyon din ang kanyang paraan ng pagkilos. Hayaan ng tao na lakbayin ang daan ng mag-isa. Umupo ako sa tapat niya. Sabihin mo sa akin, sabi niya. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat mula simula hanggang wakas. Walang anumang tinanggal. Ang apartment ni Lian, si Dante sa pinto, ang bathrobe, ang tiyan, si Doña Teresita na may prutas, at ang huli, ang sinabi niya sa akin, tatawagin kang mama ng bata. Tahimik na nakinig ang aking ama. Hindi niya ako pinutol, hindi humingi ng paliwanag, hindi umiling, basta nakinig lang tulad ng pakikinig ng mga taong talagang marunong makinig. Nang tumahimik ako, matagal siyang nakatingin sa hardin. 1 taon sabi mo. Sa wakas ay binigkas niya. Si Lian mismo ang nagsabi. Halos 1 taon. Kinuha niya ang tasa, humigop at muling inilagay. Corina, may kailangan akong sabihin sa'yo. Mayroong isang bagay sa kanyang boses. Napaka-subtle, halos hindi mahahalata. Naging alerto ako. Nakakita ako ng mga senyales. Sabi ng aking ama, hindi sa ikinuwento mo, kundi sa ibang bagay na may kaugnayan sa kumpanya. Tumingin ako sa kanya. Anong ibang bagay? Dahan-dahan siyang tumayo at pumasok sa bahay. Pagkaraan ng 1 minuto, bumalik siya na may dalang isang makapal na folder, gasgas na sa mga gilid, malinaw na hindi bago. 3 buwan na ang nakalipas. Sabi niya habang umuupo, ang ating chief engineer, si Inhinyero Arturo, ay pumunta sa akin. Siya ang namamahala sa pagsusuri ng mga materyales sa konstruksyon. Alam mo iyon. Nagdala siya ng isang comparative table ng mga presyo, ang binabayaran natin sa ating mga supplier, at ang binabayaran ng kompetisyon para sa mga kaparehong item. Malaki ang pagkakaiba. Binuksan niya ang folder at iniharap sa akin. Tiningnan ko ang mga numero. Masama ang mga numero. Si Hector, ang pamangkin ni Doña Teresita, namamahala sa mga pagbili. Sabi ng aking ama, hiningi ko kay Inhinyero Arturo na mag-ipon ng impormasyon ng palihim. 3 buwan na siyang nag-iimbestiga. At nanahimik ka? Naghintay ako, Corina. Tinitigan niya ako. Naghintay ako dahil ayaw kong gawin ito bago ka mismo ang lumapit. Dahil ikaw ang aking anak at si Dante ang iyong asawa. At wala akong karapatang sirain ang inyong pagsasama sa aking sariling mga kamay hanggang sa ikaw mismo ang makapansin na sira na ito. Tiningnan ko ang folder.
Ipakita mo sa akin ang lahat, sabi ko. Nanatili kaming nakaupo hanggang hating gabi. Ang mga numero sa folder ay bumubuo ng isang larawan na ako, bilang isang financial analyst, ay marunong basahin. Ang sitwasyon ay ang mga sumusunod. Si Hector, sa loob ng kanyang 1 taon at kalahati bilang hepe ng pagbili, ay sistematikong nagpataas ng mga presyo ng pagbili sa dose-dosenang mga item, mga materyales para sa bubong, bakal, insulasyon, pagtutubero. Maliit lang ang pagtaas sa bawat item, sa pagitan ng 3 at 7%, sapat na maliit upang hindi mapansin sa isang mababaw na pagsusuri, ngunit kapag pinagsama-sama sa loob ng 1 taon at kalahati, umabot ito sa humigit kumulang 35 milyong piso. Ang pera ay napupunta sa dalawang supplier. Pareho silang itinatag halos sa parehong panahon. Pareho silang may mga address ng buwis sa mga industrial park sa labas ng Metro Manila. Wala sa kanila ang may sariling bodega o kakayahan sa produksyon. Pareho sila, kung tawagin sa kanilang tunay na pangalan, ay umiiral lamang sa papel. Si Beatrice, ang pangunahing accountant na inirekomenda rin ni Doña Teresita, ang nagpoproseso ng lahat ng mga pagbabayad na iyon, nang walang tanong o may mga tanong na hindi sinasabi ng malakas. Kay Marco, sa departamento ng bidding, iba ang sitwasyon, ngunit hindi mas mabuti. Sa huling taon, natalo ang De Leon Group sa ilang mahahalagang bidding laban sa mga kakumpetensya na may kahina-hinalang katumpakan, na para bang alam ng kakumpetensya kung gaano eksakto ang dapat ialok para maging mas mababa ng kaunti. Nangyayari iyon kapag may naglalabas ng kumpidensyal na impormasyon tungkol sa iyong sariling mga ekonomikong panukala. Naiintindihan mo na ito ay isang krimen, sabi ko sa aking ama. Naiintindihan ko at itinago mo ito sa loob ng 3 buwan. Nag-iipon ako ng mga ebidensya. Kung walang ebidensya, akusasyon lang iyon. At hindi tinatanggap ng isang hukom ang mga akusasyon ng walang ebidensya. Maingat na nagtrabaho si Inhinyero Arturo. Ngayon ay mayroon na tayong batayan sa dokumento. Isinara ko ang folder at nanahimik. Alang ni Dante. Hindi sumagot agad ang aking ama. Pinipirmahan ni Dante ang mga ulat na inihanda niya. Sa wakas ay sinabi ni Beatrice. Nakikita niya kung ano ang ipinapakita sa kanya. Kung alam niya o hindi na hindi niya nakikita ang lahat. Isang tanong iyon, na sa ngayon ay wala pang malinaw na sagot, ngunit hinala mo na alam niya. Hinala ko na maaaring alam niya at sapat na iyon upang simulan ang isang investigasyon. Tumayo ako at naglakad sa beranda. Madilim na ang hardin. Sa dilim, amoy bagong tabas na damo at may kung anong namumulaklak. Hindi ko alam kung ano eksakto. Hindi ako marunong sa mga halaman tulad ng aking ama. Papa, sabi ko, naiintindihan mo ba na lahat ng ito ay dapat gawin sa pamamagitan ng abogado? Alam na, ni Ricardo. Tinawagan ko siya 1 oras na ang nakalipas. Si attorney. Ricardo Vargas ay ang corporate lawyer ng grupo sa loob ng 12 taon. Isang tahimik at metodikal na tao na nagsasalita ng mahina at laging tinatawag ang mga problema sa kanilang tunay na pangalan, nang walang pagpapalambot at walang pagpapalabis. Mabuti, sabi ko. Kaya bukas ng umaga, magpupulong tayong 3. Una, bubuuin natin ang legal na estratehiya. Pagkatapos ay kikilos tayo. Walang kilos bago ang tamang oras. Walang tawag kay Dante ngayong gabi. Tumingin sa akin ang aking ama. Kaya mo ba ito? Oo, sabi ko. Hindi ang trabaho ang tinutukoy ko. Tinitigan ko siya. Alam ko kung ano ang tinutukoy mo. Oo, Papa, kakayanin ko. Tumango siya. Wala siyang sinabing sobra. Sa bagay na iyon, palagi siyang napakagaling. Alam niyang magtiwala sa kanyang mga anak sa paraang ang tiwalang iyon ay nararamdaman bilang suporta, hindi bilang isang pasanin. Umalis ako malapit sa 1:00 ng madaling araw. Nagmamaneho ako sa walang taong lungsod at sa aking isipan ay walang kahit isang sobrang pag-iisip, mga partikular na gawain lamang na nakahanay. Bukas ng alas, niing kasama si Ricardo. Pagkatapos ay makipag-usap kay Inhinyero Arturo, pagkatapos ay suriin ang lahat ng pangunahing dokumentasyon ng mga pagbili sa loob ng taon at kalahating iyon. Ito ay isang napakalaking trabaho, 1 linggo man lang. Pagdating sa bahay, binuksan ko ang aparador at kumuha ng isang maleta, isang katamtamang sukat na pangbiyahe, ang karaniwang dinadala ko sa mga kombensyon. Sinimulan kong maingat na ilagay dito ang mga damit ni Dante. Mga kamiseta, pantalon, kurbata, lahat ng bagay na madalas kong pinaplansa, isinasabit,
pinagsasama-sama. Nagtrabaho ako ng metodikal, walang pagmamadali. Hindi ito isang kilos ng galit. Ito ay isang inventaryo, ang paghihiwalay ng pag-aari ng iba sa sarili. Sa ibabang kahon ng komoda, natagpuan ko ang singsing. Ang kanyang singsing, hindi ang sa akin, ay nasa ilalim ng mga medyas, maingat na nakabalot sa isang tela. Nangangahulugan iyon na matagal na niyang tinanggal ito. Sapat na para magkaroon siya ng oras na itago ito sa isang maginhawang lugar. Iniwan ko ang singsing sa ibabaw ng takip ng maleta. Pagkatapos ay pumunta sa kusina, nagtimpla ng kape, at binuksan ang laptop. Maraming trabaho at kailangan kong simulan kaagad. Bumalik si Dante sa umaga ng mas maaga kaysa sa inaasahan ko. Walang doorbell. Isinaksak niya lang ang susi sa seradura, pumasok sa entrada, at huminto nang makita ang maleta sa tabi ng pader. Nakaupo ako sa mesa sa kusina na may tasa ng kape at laptop. Pagpasok niya sa kusina, isinara ko ang takip ng computer at tiningnan siya. Pangit ang itsura ni Dante. Hindi tulad ng itsura ng mga taong walang tulog. Iba ito. Ganoon ang mukha ng mga taong nahuli, na buong gabi ay iniisip ang mga pagpipilian at walang nakitang maganda. Corina, sabi niya. Nasa pinto ang maleta, sabi ko. Nakaayos na ang mga gamit mo. Iwan mo ang mga susi sa estante. Gusto kong makipag-usap. Nakikinig ako. Umupo siya sa tapat ko at nanahimik ng sandali. Hinihintay ko. Hindi ito ang iniisip mo. Sa wakas ay nagsimula siya. Dante, binigkas ko ang kanyang pangalan ng neutral. Walang tono. Isa akong financial analyst. Marunong akong magtrabaho sa datos. Si Lian mismo ang nagsabi sa akin sa harap mo. 1 taon, isang anak, ang iyong ina na nagdadala ng prutas. Ano eksakto ang hindi ko iniisip? Hindi siya sumagot. Nag-file ako ng annulment petition sa korte kaninang umaga. Sabi ko, kasinungalingan iyon. Ihahain ko ang petisyon pagkalipas ng ilang araw. Kapag handa na ang lahat ni Ricardo, ngunit kailangan kong makita ang kanyang reaksyon sa sandaling iyon. Tumingin sa akin si Dante. Seryoso ka ba? Ganap na seryoso, Corina. 4 na taon na tayong kasal. Hindi mo basta-basta. Kaya ko. Pinutol ko siya. At tungkol sa patrimonyo, gagawin ko ito sa pamamagitan ni Ricardo. Nasa kanya ang iyong mga contact detail. Si Ricardo ang abogado ng kumpanya. Hindi pwede. Nagtatrabaho ako sa isang personal na abogado. Si Ricardo ang namamahala sa grupo. 2 magkaibang bagay iyon. Humaba ang katahimikan. 2 magkaibang bagay dahan-dahan niyang inulit. Oo, tiningnan niya ako. May nagbago sa kanyang ekspresyon. Ang kumpiyansang dala niya pagpasok ay nagsimulang gumuho tulad ng plaster ng isang lumang pader. Sa likod nito ay may sumisilip na iba. Pagkalito o takot. Hindi ko pa matukoy. Ano ang ibig mong sabihin sa grupo? Tanong niya. Ang ibig kong sabihin ay ang sinabi ko. Sagot ko. Dante, kunin mo ang maleta at iwan mo ang mga susi sa estante. Tumayo siya, humakbang patungo sa pinto, huminto. Corina, hindi mo alam kung ano ang ginagawa mo. Alam na alam ko. Kung akala mo kaya mong, basta-basta, Dante, pinutol ko siya ulit. Huwag mong tapusin ang pangungusap na iyan. Umalis ka na lang. Matagal siyang umalis. Nanatili siyang naglalakad-lakad sa entrada. Isinuot ang kanyang Amerikana. Kinuha ang maleta. Binitawan ito. Kinuha muli na parang hinihintay na lumabas ako. Pigilan siya. Sabihin sa kanya ang ibang bagay. Hindi ako lumabas. Nagsara ang pinto. Binuksan ko ang laptop at bumalik sa trabaho. Si Ati Ricardo Vargas ay may parehong hitsura tulad ng dati. Perpektong suit, mahinahon na boses, isang folder ng mga dokumento sa mesa. Pinakinggan niya kami ng aking ama. Nagtanong ng ilang bagay para linawin ang mga punto, at pagkatapos ay nanahimik ng 1 minuto na nag-iisip. Mabuti, sa wakas ay sinabi niya, gawin natin ito ng paunti-unti. Ang mga tanggalan ay mga usaping pangmanggagawa. Dito, standard ang lahat, ang financial director, ang hepe ng pagbili, ang pangunahing accountant, at ang responsable sa mga bidding. Lahat sila ay legal na kinontrata. Lahat sila ay may mga kontrata sa paggawa. Maaari lamang silang tanggalin dahil sa paglabag sa kanilang mga obligasyon na may kasamang mga dokumentong sumusuporta dito sa kaso ng isang disciplinary dismissal o makipag-ayos. May sapat bang batayan? Tanong ng aking ama. Kung ang nakalap ni Inhinyero Arturo ay makumpirma sa isang internal audit. Oo. Ngunit hindi natin sila maaaring tanggalin ngayon din. Kailangan nating magsagawa ng isang opisyal na investigasyon, gumawa ng mga ulat, magpadala ng mga abiso,
aabutin iyon ng mga 2 linggo. Kung gagawin natin ito ng maingat at walang pagkakamali, na maaari nilang iapela sa mga korte ng paggawa. Ngunit, maaari na ba nating simulan? Tanong ko. Simulan. Oo. Ngayong araw mismo, maaaring maglabas ng isang utos para magsagawa ng isang internal audit ng aktibidad na pang-ekonomiya at pampinansyal. Binibigyan tayo nito ng karapatang humingi ng mga nakasulat na paliwanag sa lahat ng kasangkot, paghigpitan ng akses sa bahagi ng dokumentasyon, at magsagawa ng inventaryo. Malalaman ni Dante. Si Dante ang financial director. Kailangan siyang abisuhan bilang obligasyon. Ngunit ang utos ay pinipirmahan ng General Director. Nasa karapatan ng kanyang ama, at walang maaaring questionin dito. Tumango ang aking ama. Pipirmahan ko ito ngayon. Ngayon tungkol sa ikalawang bahagi. Patuloy ni Ricardo. Kung kumpirmahin ng mga ebidensya, ang sistematikong paglilipat ng pondo sa pamamagitan ng mga peking kumpanya at ayon sa paunang datos ay ganoon nga, kailangan nating pumunta sa piskalya at maghain ng reklamo sa piskalya. Ito ay isang kasong kriminal. Ang mga takdang panahon, mga pamamaraan, mga abogado ng depensa, iba na iyang kwento at kailangang paghandaan, ngunit kailangang magsimula sa internal audit. Lahat ay nasa ayos, walang minadali. Naintindihan, sabi ng aking ama. Tungkol kay Teresita, wala siya sa payroll. Nanahimik si Ricardo. Mas komplikado iyon. Kung dumadalo siya sa mga pulong, nagbibigay ng mga tagubilin at nakakaimpluwensya sa mga desisyon, maaaring ituring itong panghihimasok o pakikilahok sa hindi tapat na pamamahala ng walang kaukulang kapangyarihan. Ngunit kailangan itong patunayan. Mayroon ba kayong mga recording ng mga pulong? May bahagi, sabi ng aking ama. Palagi kaming gumagawa ng mga ulat, hindi palaging detalyado, ngunit ginagawa namin. Kailangang suriin ang mga ulat ng huling taon at kalahati. Titingnan natin kung lumalabas ang kanyang pangalan. Lumalabas, tiniyak ko. Hindi ko ito tiyak, ngunit halos sigurado ako. Gusto niyang mairehistro ang kanyang opinyon bilang opinyon ng isang kinatawan ng mga interes ng direksyon sa pananalapi. Ito ay isang partikular na formula. Nagtala si Ricardo. Iyon ang susi. Nangangahulugan ito na may nagbigay sa kanya ng autoridad na iyon. Marahil sa pamamagitan ng sulat, kailangang hanapin ang dokumentong iyon. Hahanapin natin, tiniyak ng aking ama. Umalis kami sa opisina ni Ricardo ng 3:00 ng hapon. Ang araw ay patuloy na nagniningas sa parehong araw, parehong kalangitan, ngunit iba na ang lahat. Huminto ako sa hagdanan. Papa, sabi ko, gusto kong personal na lumahok sa audit, hindi bilang anak ng may-ari, kundi bilang financial analyst. Opisyal, tiningnan ako ng aking ama. Naiintindihan mo ba na magiging napaka-awkward nito? Si Dante ay nagtatrabaho pa rin sa kumpanya. Magiging nasa parehong gusali ka sa kanya. Naiintindihan ko. At handa ka ba? Oo. Tumango siya ng may maikling kilos ng pagtanggap na para sa kanya ay nangangahulugang desidido na. Bukas ng umaga, ipapakilala kita kay Inhinyero Arturo. Opisyal, sabi niya. Magsisimula kayo sa mga file ng mga pagbili. Sumakay ako ng taxi dahil ayaw kong magmaneho. Habang nasa loob nito, tinitingnan ko ang lungsod sa bintana. Ang mga konstruksyon sa kahabaan ng Ayala Avenue, ang mga crane sa ibabaw ng mga hindi pa tapos na gusali, ang mga manggagawa na may helmet sa itaas na palapag. Ito ay isang lungsod na sa isang bahagi ay itinayo ng aking ama. Literal na gamit ang kanyang sariling mga kamay at ng kanyang mga tauhan. Ito ang kanyang trabaho. Ito ang kanyang buhay. At sa huling taon at kalahati, may isang taong napaka-discreet, unti-unti, na nagnanakaw nito sa kanya. Kinuha ko ang telepono at binuksan ang notes app. Mahaba ang listahan ng mga gawain para sa susunod na araw. Maganda iyon. Kung mas mahaba ang listahan, mas kaunti ang espasyo para sa lahat ng iba pa. Noong gabing iyon, umiyak ako ng totoo sa unang pagkakataon. Hindi gaanong marami, mga 10 minuto. Sa palagay ko, nakaupo ako sa kusina sa dilim at umiiyak. Hindi para kay Dante, kundi para kay Lian. Para sa 15 taon ng pagkakaibigan, para sa kung paano kami magkasama sa libing ni Carlo, at hinawakan ko ang kanyang kamay, para sa kung paano ang pagtataksil ng mga pinakamalapit ay laging tumatama ng may mas tumpak kaysa sa mga kaaway dahil ikaw mismo ang nagpakita sa kanila ng mahinang punto sa pagtitiwala sa kanila. Pagkatapos ay naghilamos ako ng mukha.
Nagtimpla ng tsaa at binuksan ang laptop. Maraming trabaho at maganda iyon. Kinabukasan, pumasok ako sa gusali ng grupo ng 8:30. Ang security guard, isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Celso, na mas matagal nang naroroon kaysa sa naaalala ko, ay binati ako ng isang nakagawiang kilos. Pumasok ako sa elevator at pinindot ang pindutan para sa ikatlong palapag. Hindi ako pumunta kung saan naroon ang opisina ng aking ama o kung saan nakaupo si Dante. Nasa ikatlong palapag ang departamento ng pananalapi at ang archive ng dokumentasyon. Hinihintay na ako ni Inhinyero Arturo Cruz. Mahigit 50 na siya. Isa siyang lalaking mababa ang tangkad. Matipuno. May maingat na kulay abong bigote at ugali na magsalita ng napakahina. Kaya't ang mga kausap ay likas na yumuyuko upang mas marinig siya. Ipinakilala kami ng aking ama sa isa't isa noong nakaraang gabi sa pamamagitan ng telepono. Maikli at direkta. Si Corina ay magtatrabaho sa iyo. Magtiwala ka sa kanya tulad ng sa akin. Doña Corina, sabi ni Inhinyero Arturo sa akin. Naghanda ako ng isang seleksyon ng mga huling 18 buwan. Saan tayo magsisimula? Sa mga supplier. Sagot ko. Sa dalawang iyon na natagpuan mo. Tumango siya at binuksan ang unang folder. Tahimik kaming nagtrabaho, halos hindi nagsasalita. Paminsan-minsan lang ako humihingi sa kanya na linawin ng ilang detalye at sumasagot siya ng maikli. Sa isang pagkakataon, bumukas ang pinto ng silid at lumitaw si Hector, ang pamangkin ni Doña Teresita, ang hepe ng pagbili. Nang makita ako, huminto siya ng bigla. Tumingala ako at walang sinabi. Doña Corina, maingat niyang binigkas. Nagtatrabaho ka ba dito ngayon? Oo, sagot ko. At bukas din at sa makalawa. Nag-aalangan siyang tumayo sa pintuan at pagkatapos ay umalis. Bumalik ako sa mga dokumento. Pagkalipas ng isang oras, sumulat sa akin si Dante. Kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa kumpanya. Itinago ko ang telepono sa bag at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Pagdating ng tanghalian, sapat na ang nakita ko para mapagtanto na tama si Inhinyero Arturo sa lahat ng punto. Hindi nagsisinungaling ang mga numero. Ang mga numero ang kaisa-isang bagay na hindi marunong magpanggap. Isinara ko ang folder at tumingin sa bintana. Sa ibaba, sa patio ng gusali, may mga nakaparadang sasakyan, mga taong dumadaan, may nagbababa ng papel para sa mga printer, isang normal na araw ng trabaho. Walang nakakaalam na mula noong umagang iyon ay may nagbago na nang hindi na maibabalik, ngunit alam ko, ang isang internal audit sa isang malaking kumpanya ay hindi isang police raid o isang iskandalo. Ito ay mga bundok ng papel, mga tahimik na silid-pulungan, at mga taong may mga calculator. Ito ay napaka-boring mula sa labas, at napaka-nakakatakot mula sa loob, kung mayroon kang dapat ikatakot. Pinirmahan ng aking ama ang utos, ng araw ding iyon. Ang pagkakasulat ay ang karaniwan. Pagsasagawa ng isang internal audit ng aktibidad na pang-ekonomiya at pampinansyal sa larangan ng pagbili at mga lisitasyon sa loob ng isang panahon ng 18 buwan. Walang isang salita tungkol sa mga partikular na tao, walang pahiwatig ng hinala, isang regular na pagsusuri lamang. Nangyayari iyan sa anumang kumpanya, ngunit ang mga taong may dahilan upang matakot ay marunong magbasa sa pagitan ng mga linya. Nag-sick leave si Hector ng araw ding iyon. Nabanat daw ang kanyang likod. Inaasahan na ito ni Rodrigo at pinayuhan ng aking ama na iproseso ang leave ng walang pagtutol. Hayaan siyang umalis. Hindi mawawala ang kanyang mga dokumento at hindi namin kailangan ang kanyang pisikal na presensya sa opisina sa ngayon. Sinubukan ni Beatriz na direktang kausapin ang aking ama, humihingi ng 5 minuto. Ang sekretarya na si Ines, na 20 taon nang nagtatrabaho sa kanya at marunong magbasa ng mga sitwasyon nang hindi na kailangang ipaliwanag, ay sumagot na si Don Rafael ay magiging abala hanggang sa katapusan ng linggo. Maputla si Beatriz nang lumabas sa reception. Si Marco, mula sa departamento ng bidding, ay walang ginawang espesyal. Nanatili siya sa kanyang pwesto, ngumiti sa lahat gaya ng dati, at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Siya ang pinakamatalino sa kanila, o ang pinakamaingat. Lumitaw si Dante sa mga opisina sa ikalawang araw ng 9:30 ng umaga. Sa sandaling iyon, nasa archive ako kasama si Inhinyero Arturo. Sinusuri namin ang mga kontrata sa mga peking supplier. Nang umakyat ako sa ika-4 na palapag para sa isa pang folder, nakasalubong ko siya sa may coffee machine. Nagkatinginan kami sa loob ng ilang segundo.
Mukha siyang taong nagpuyat na umiinom ng sobrang kape sa halip na matulog. May mga eye bags, medyo maluwag ang kurbata. Ang maliit na kalat sa kanyang hitsura na laging perpekto ay nagsasabi ng lahat. Corina, sabi niya. Dante, sagot ko. Sana sinabihan mo ako tungkol sa audit. Ang financial director ay inaabisuhan sa pamamagitan ng isang formal na utos. Natanggap mo ba ang utos? Natanggap ko ito, inulit niya. Naiintindihan mo ba na ito ay parang isang panloob na investigasyon? Pinutol niya ako. Dahil ito ay isang panloob na investigasyon? Dante, kung wala kang itinatago, wala kang dapat ikabahala. Tinitigan niya ako ng matagal. Pagkatapos ay kinuha ang kanyang kape at pumasok sa kanyang opisina. Kinuha ko ang aking folder at bumalik kay Inhinyero Arturo. Sa ika-4 na araw, tumawag si Doña Teresita. Nakita ko ang kanyang pangalan sa screen at tinitigan ito ng ilang segundo. Pagkatapos ay sumagot ako. Corina, sabi ng boses ng aking biyanan. Hindi niya ako kailanman tinawag na Cory. Palagi niyang ginagamit ang aking buong pangalan. Ito ay bahagi ng kanyang paraan, ng paglalagay ng distansya, at kasabay nito ay mukhang magalang. Kailangan nating mag-usap. Pinakikinggan kita. Hindi, sa telepono. Maaari kang pumunta o pupunta ako sa bahay mo. Maaari po kayong pumunta, sabi ko. Ngayong alas 7 ng gabi. Dumating siya ng eksaktong alas 7. Palaging napakapangtuwal ni Doña Teresita. Iginagalang ko iyon sa kanya. Isang perpektong Amerikana. Maayos na buhok, ang bag sa braso. Pumasok siya sa apartment at tumingin sa paligid. Hindi dahil sa kuryosidad, kundi tulad ng isang taong sanay na suriin ang mga espasyo. Wala na sa bahay ang mga gamit ni Dante. Napansin niya ito, ngunit walang sinabi. Inalok ko siya ng tsaa at tinanggihan niya ito. Umupo kami sa sala. Corina, nagsimula siya. Naiintindihan kong galit ka ngayon at mayroon kang mga dahilan, ngunit gusto kong maintindihan mo ang isang bagay. Lahat ng ginawa ni Dante ay ginawa niya para sa pamilya, para sa inyong dalawa, upang masiguro ang inyong kinabukasan. Ang kinabukasan, Nino? Tanong ko ng mahinahon. Medyo natigilan siya sa mga salita ng kanyang pamilya. Doña Teresita, sabi ko, 1 taon nang nakikipagtalik ang inyong anak sa aking kaibigan. Ang inyong kaibigan ay ngayon ang pangunahing accountant ng grupo, na pag-aari ng aking ama. Ang inyong pamangkin ang namumuno sa departamento ng pagbili sa parehong grupo at sa loob ng 1 taon at kalahati, sa pamamagitan ng mga pagbiling iyon, nawala ang humigit kumulang na 35 milyong piso patungo sa mga kumpanyang walang bodega, walang empleyado, at walang tunay na aktibidad. Hindi iyon pagsisiguro ng kinabukasan, ibang bagay iyon. Nanahimik siya ng matagal, pagkatapos ay tumingala sa akin. Wala kang ebidensya, mayroon ako. Tiniyak ko. 3 buwan na silang nag-iipon ng maingat, metodikal, na may mga pirma at selyo. Sinuri na ni Ricardo ang mga dokumento. Sa sandaling matapos ang internal audit, maghahain kami ng reklamo sa korte. Hindi nagbago ang mukha ni Doña Teresita. Marunong siyang magpigil. Iyon din ang napansin ko sa kanya. Hindi dahil sa respeto, kundi bilang isang simpleng katotohanan. Handa ka bang sirain ang buhay ng ilang tao? Mahinang binigkas niya. Dahil lang iniwan ka ng asawa mo. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Doña Teresita, sabi ko, ang pag-iwan sa akin ni Dante o ang pag-ibig niya sa iba ay usapin niya at sa isang bahagi sa akin. Hindi ko iyan ihaharap sa isang hukom, ngunit ang katotohanan na sa loob ng mahigit 1 taon ay kumuha sila ng pera mula sa kumpanya ng aking ama sa pamamagitan ng isang network ng mga peking kumpanya. Iyon ay hindi na isang pribadong usapin, iyon ay isang krimen ng estafa at qualified theft. At iba pang mga kaso na maaaring isaalang-alang ni Ricardo. Abogado ka ba? May talim sa kanyang boses. Hindi, isa akong financial analyst. Sapat na iyon para sa akin. Tumayo siya, kinuha ang kanyang bag at sa tabi ng pinto ay lumingon. Pagsisisihan mo ito, Corina. Posible, sagot ko. Ngunit ngayong gabi ay hindi ako nagsisisi. Paalam, Doña Teresita. Nagsara ang pinto. Naghintay ako ng ilang segundo, pagkatapos ay tumayo, pumunta sa kusina at binuksan ang takure. Hindi nanginginig ang aking mga kamay, hindi nanginginig ang aking boses, maganda iyon. Uminom ako ng tsaa, binuksan ang laptop at sumulat kay Ricardo. Pumunta si Teresita sa bahay. Ni-record ko ang usapan, ipapadala ko sa iyo ang file. Sumagot si Ricardo sa loob ng 5 minuto. Perpekto. Maaring maging kapaki-pakinabang ang recording. Pagkalipas ng 1 linggo,
natapos ang unang yugto ng audit. Nagpupulong kami sa opisina ng aking ama. Siya, si Ricardo at ako, sa ikalawang palapag ng gusali. Sa mesa ay nakalatag ang panghuling ulat. 46 na pahina ng mga talahanayan, diagram, at mga kalakip. 4 na araw itong ginawa ni Inhinyero Arturo. Halos hindi umuwi. Ang buod, sabi ni Ricardo, ay may natuklasang sobrang gastos sa mga presyo ng pagbili ng 42 na item sa loob ng 18 buwan. Ang kabuuang pagkakaiba kumpara sa mga presyo sa merkado ay umaabot sa humigit kumulang na 35 milyong piso. Ang mga pondo ay inilipat sa dalawang legal na entity na nakarehistro sa pangalan ng mga dummy. Matapos imbestigahan ang mga entity na ito, napatunayan na pareho silang umiiral lamang sa papel. Ano ang nangyari sa mga bidding? Tanong ko. Sa mga bidding, iba ang panorama. Dito, walang direktang daloy ng pera, ngunit may mga palatandaan ng pagtagas ng kumpidensyal na impormasyon ng kompetisyon. Natalo ang grupo sa 4 na bidding nitong huling taon sa mga sitwasyon kung saan nag-aalok ang kakumpetensya ng mas mababang presyo sa pagitan ng 1 at 3%. Maaring ito ay isang pagkakataon, ngunit ang posibilidad na mangyari ito ng 4 na beses na sunod-sunod ay istatistikal na imposible. Mapapatunayan ba ito? Tanong ng aking ama. Hindi direkta. Hindi direkta. Maaring subukan sa pamamagitan ng mga email. Kakailanganin natin ng utos ng korte upang ma-access ang kanilang corporate email. Tumango ang aking ama. Ano ang mangyayari kay Dante? Tanong ko. Huminto si Ricardo. Ito ang pinakakomplikado. Nakalagay ang kanyang pirma sa lahat ng mga ulat sa pananalapi na inihanda ni Beatriz, ngunit hindi obligasyon ng financial director na manu-manong suriin ang bawat linya ng dokumentasyon ng mga pagbili para doon ang hepe ng pagbili. Formal na maari niyang sabihin na lubos siyang nagtitiwala sa kanyang subordinate. Ibig sabihin, makakaligtas siya, sabi ng aking ama. Hindi nang may ginhawa, simpleng nagtatanong. Formal? Posible ba? Ngunit sa praktikal na mga termino, napakahirap paniwalaan na hindi napansin ng financial director ng isang kumpanya na ganito kalaki ang sistematikong sobrang gastos sa 42 na item sa loob ng 1 taon at kalahati. Ito ay alinman sa propesyonal na kapabayaan o mayroong masamang hangarin. Ang piskalya ang mag-iimbestiga nito. Ang aming misyon ay ihatid ang mga ebidensya at hayaan ang hustisya na umusad. Kailan nating ihahain ang reklamo? Tanong ko. Gusto ko sanang magkaroon ng 3 araw pa. Kailangang isulat ang reklamo ng walang kapintasan. Ang pinakamaliit na pagkakamali sa porma at hahanap ng paraan ang kanilang mga abogado na pahabain ang proseso. 3 araw, inulit ng aking ama. Sumang-ayon. Lumabas kami sa opisina nang tumunog ang aking telepono. Isang hindi kilalang numero. Sinagot ko. Doña Corina, sabi ng isang boses ng lalaki. Ako si Raul Montes. Tumatawag ako sa ngalan ni Lian Singson. Huminto ako sa pasilyo. Sabihin mo, gusto kang makita ni Lian. Gusto niyang makipag-usap sa iyo ng personal. Pinsan niya ako. Pinakiusapan niya akong tawagan ka dahil hindi mo sinasagot ang kanyang telepono. Totoo iyon. Tumawag si Lian ng ilang beses. Hindi ko sinagot ang telepono hindi dahil sa galit. Sadyang hindi pa ako handa para sa usapang iyon. Sige, sabi ko pagkatapos ng isang paghinto. Hayaan siyang pumunta sa Sabado. Alam na niya kung saan ako nakatira. Dumating si Lian noong Sabado ng umaga. Mag-isa, walang Raul. Nakasuot siya ng simpleng kulay abong damit. Walang make-up at may malaking tiyan na nagpipilit sa kanya na maglakad ng dahan-dahan at maingat. Binuksan ko ang pinto. Nagkatinginan kami. Pangit ang itsura ni Lian. Hindi sa paraan na may sakit siya o pabaya. Palagi niyang inaalagaan ang kanyang hitsura. Sadyang may nabasag sa kanyang mukha. Ang gaan na laging nagpapakilala sa kanya, ang ugali ng ngumiti ng kaunti bago pa man magkaroon ng oras na magsabi ng isang bagay na nakakatawa. Pasok, sabi ko. Pumasok siya, naglakad hanggang sa sala, at maingat na umupo sa sofa. Dinalhan ko siya ng tubig. Hawak niya ang baso gamit ang 2 kamay. Corina, nagsimula siya. Alam kong wala akong karapatan sa kapatawaran, o sa iyong pag-unawa o sa anuman. Gusto ko lang malaman mo ang buong katotohanan. Lahat, hindi, isang bahagi lang. Magsalita ka, sagot ko. Uminom si Lian ng isang higop ng tubig. Hindi ito nagsimula 1 taon na ang nakalipas. Nagsimula ito bago ang kasal. Ang inyong kasal. Nagkakilala kami ni Dante ilang buwan pagkatapos mong dalhin siya
upang ipakilala sa iyong ama sa Christmas dinner ng kumpanya. Natatandaan mo ba? Sumama ako sa inyo noong gabing iyon. Nag-imbita kayo ng ilang kaibigan. Naaalala ko ang gabing iyon. Isang malaking salon, musika, maraming tao. Hindi ko alam na seryoso na pala kayo, patuloy ni Lian. Sa simula, akala ko lumalabas lang kayo. Nang mapagtanto kong papunta na kayo sa pagpapakasal, sinubukan kong putulin ito. Talagang sinubukan ko. Hindi niya ako hinayaan. Alam kong hindi iyon dahilan. Huminto siya. Hindi ko siya pinilit. Walang alam si Carlo. Kailanman. Sumpa ko. Iyon lang ang hindi ko kasalanan sa kanya. Nang mamatay siya sa aksidente, akala ko iyon na ang katapusan ng lahat. Ang katapusan at ang aking parusa, ang nararapat na parusa. Dumating si Dante upang makita ako sa ikatlong araw. Pinalayas ko siya. Bumalik siya pagkalipas ng 1 linggo. Muli. Lian, pinutol ko siya. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Tumingin siya sa akin. Dahil magsisinungaling sa iyo si Dante. O sinabi na niya sa iyo, o sasabihin niya sa iyo, na ako ang nangaakit sa kanya, na ako ang gumawa ng unang hakbang, na sinamantala ko ang kanyang pagkakasala sa pagkamatay ni Carlo. Kasinungalingan iyon. Siya ang gumawa ng unang hakbang. Palaging may mahabang katahimikan. At isa pang bagay, dagdag ni Lian. Alam ito ni Doña Teresita mula pa sa simula. Hindi mula noong nakaraang taon, bago pa ang kasal. Iyon ang hindi ko inaasahan. Sa kabila ng lahat, hindi ko inaasahan iyon. Alam niya ang lahat sa buong panahong ito. Tinutulungan niya siya, tinatakpan siya, sinasabi sa kanya kung anong mga dahilan ang sasabihin sa iyo kapag huli na siyang umuwi. Nakatitig si Lian sa bintana. Nang mabuntis ako, siya ang nakaisip ng kwentong tatawagin kang mama ng bata. Hindi iyon maiisip ni Dante ng mag-isa. Ideya niya iyon. Nanatili akong nakaupo ng tahimik. Bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon? Muli kong tanong. Dahil tinawagan niya ako kahapon. Sagot ni Lian. Pagkatapos malaman ang tungkol sa audit, sinabi niya sa akin na kung tatanungin ako, dapat kong sabihin na lahat ay inisyatiba ko, na ako ang humahabol sa kanya. Sinabi niya na para ito sa kapakanan ng bata, para magkaroon siya ng isang ama na may malinis na reputasyon at hindi isang akusado sa isang kasong kriminal. Muli siyang tumingin sa aking mga mata. Hindi ko sasabihin iyon, Corina. Marami akong nagawang mali, ngunit hindi ako magsisinungaling alinsunod sa kanyang script. Tumayo ako at naglakad-lakad sa silid hanggang sa huminto sa tabi ng bintana. Lian, sabi ko, hindi ko alam kung ano ang gagawin sa sinabi mo sa akin. Hindi sa legal na aspeto. Doon, malinaw na malinaw sa akin at ipapasa ko ito kay Ricardo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin dito sa antas ng tao. Naiintindihan mo ba? Oo, mahinang sagot niya. Naging kaibigan kita. 15 taon. Nasa kasal ko ka. Hinawakan mo ang kamay ko sa libing ni Carlo. At sa buong panahong iyon, alam mo. Sa buong panahong iyon, inulit ko. Oo, nanahimik kami. Walang kasalanan ang sanggol sa anumang bagay. Sa wakas ay sinabi ko. Gusto kong malaman mo iyon. Tumango si Lian. May kislap na dumaan sa kanyang mukha. Ginhawa o sakit. Hindi ko matukoy. Hindi ako humihingi ng tawad, sabi niya. Gusto ko lang malaman mo ang katotohanan. Tumayo siya mula sa sofa nang may kahirapan at naglakad patungo sa pinto. Sa entrada, lumingon siya sa akin. Corina, takot sa iyo si Dante, hindi sa audit o sa korte. Sa iyo, palagi siyang takot. Sadyang huli ko nang napagtanto. Nagsara ang pinto, nanatili akong nakatayo sa entrada. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Ricardo. Ang sumunod na 3 araw, ang pinaka-stressful sa lahat. Nagsusulat si Ricardo ng mga dokumento para sa korte. Kasabay nito, patuloy akong nagtatrabaho kasama si Inhinyero Arturo. Sinuri namin ang lahat ng mga ulat ng mga pulong sa huling taon. At kalahati. Si Doña Teresita ay dumalo sa 23 sa mga ito. Sa mga ulat, nakalista siya bilang consultant ng mga operasyon. Ang pagtatalagang iyon ay hindi nakasulat sa anumang dokumento na pirmado ng aking ama. Sino ang nag-utos na irehistro siya ng ganoon? Tanong ko. Nag-alinlangan si Inhinyero Arturo. Ang sekretarya, si Paula, ang pumasok 3 taon na ang nakalipas. Inirekomenda ni. Tumingin sa akin si Doña Teresita. Perpektong nagsasara ang bilog. Hiniling ko kay Paula na pumasok sa silid pulungan. Pumasok ang isang batang babae na nasa 28 taong gulang na may nerbyosong tingin at palaging naglalaro sa kanyang cellphone. Paula,
Sabi ko, gusto kong magtanong sa iyo ng ilang bagay. Hindi ito isang interogasyon at hindi kita tatanggalin sa trabaho. Isang simpleng usapan lang ito. Maari kang sumagot ng tapat. Tumango siya. Sino ang humiling sa iyo na irehistro si Doña Teresita bilang consultant sa mga ulat ng mga pulong? Nagkaroon ng isang maliit, ngunit kapansine-pansing katahimikan. Si Don Dante, umamin siya. Sinabi niya na kailangan, para ito sa mga usapin ng panloob na dokumentasyon. Inutusan ka ba niya ng pasalita? Oo, pasalita. Isang beses lang sa simula. At ganoon ang ginawa ko. Sige, Paula. Wala kang ginawang ilegal. Sinusunod mo lang ang isang utos ng iyong direktang superior. Iyon ang mahalaga. Hihilingin ko sa iyo na magsulat ng isang paliwanag na ipinapaliwanag ang lahat ng mahinahon. Gaya ng sinabi mo sa akin ngayon, makikipag-ugnayan sa iyo si Attorney Ricardo Vargas ngayon. Lumabas siya na may itsura ng isang taong nabunutan ng malaking tinik. Bumalik ako sa mga papel. Ang pangkalahatang larawan ay nagiging mas malinaw sa bawat araw. Ang araw na inihain ni Ricardo ang reklamo sa mga piskalya, halos hindi natural ang katahimikan sa opisina. Nagtatrabaho ang mga tao, dumadaan na may mga papel, nag-uusap sa tabi ng water dispenser. Mula sa labas, walang nakakaalam ng anuman. Opisyal na ibinigay kay Dante ang abiso ng suspensyon sa trabaho at sweldo habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ginawa ito alinsunod sa pamamaraan ng walang kapintasan, na may kanyang pirma, na may ulat at sa harap ng dalawang testigo. Iginiit ni Ricardo na bawat hakbang ay dapat walang kapintasan. Nang hindi nagiiwan ng anumang puwang para sa mga posibleng apela, kinuha ni Dante ang mga papel, binasa ito, inilagay sa mesa at tumingala, hindi kay Ricardo, kundi sa akin. Nakatayo ako sa tabi ng bintana, medyo malayo. Gawa mo ito, sabi niya. Ito ang batas. Sagot ko. Personal ito. Dahil kay Lian, ginagawa mo ito dahil sa sama ng loob. Dante, mahinahong sinabi ni Ricardo. Ikaw ay suspendido batay sa mga konklusyon ng internal audit. Kung hindi ka sang-ayon sa desisyong ito, nasa karapatan mong pumunta sa korte ng paggawa. Tinitigan ako ni Dante ng ilang segundo pa. Pagkatapos ay tumayo, kinuha ang kanyang jacket at lumabas. Inilabas ko ang hangin. Dahan-dahan, halos hindi marinig. Isinara ni Ricardo ang folder. Unang yugto, kumpleto, sabi niya. Ngayon ay kailangan nating maghintay na kumilos ang korte. Gaano katagal iyon? Sa mga kasong ganito, mula sa ilang buwan hanggang kalahating taon bago maging formal ang akusasyon. Depende sa kasipagan ng piskalya at sa kagustuhang makipagtulungan ng mga kasangkot. Makikipagtulungan sina Hector at Beatrice. Naggibit-balikat si Ricardo, sinusukat ang kanyang mga salita at hindi nagpapakita ng emosyon. Kapag napagtanto ng mga tao na ang mga ebidensya laban sa kanila ay nasa mesa na at ang kaisa-isang paraan upang makakuha ng mga pampagaan ay makipag-ayos sa piskalya, karamihan ay gumagawa ng kanilang sariling mga konklusyon. Tingnan natin. Muling tumawag si Doña Teresita, pagkalipas ng 3 araw. Sa pagkakataong ito, iba na ang tunog ng kanyang boses. Hindi na ito sigurado o mapagmataas, kundi parang walang laman. Naghain kayo ng reklamo sa korte, sabi niya. Tama po. Napagtanto ninyo ba na madadamay si Lian dito? Buntis siya. Malapit ng manganak. Hindi kasama si Lian sa file ng financial scam. Nilinaw ko. 2 ganap na magkahiwalay na usapin iyon. Walang kaugnayan. Paghinto. Isa kang napakatigas na babae, Corina. Hindi ako sumagot. Isa akong makatarungang tao. Napakalaking pagkakaiba noon. Nanahimik na naman siya. Hindi ka ba kinukonsensya na isipin kung paano lalaki ang batang iyon na alam na ang kanyang ama? Doña Teresita, sinubukan kong panatilihing hindi nagbabago ang aking tono ng boses. Walang kasalanan ng bata. Iyon ang una. Pangalawa, kung paano magiging pagkabata ng batang iyon. Depende iyon sa mga desisyon na ginawa at gagawin ng mga matatanda sa paligid niya sa hinaharap, hindi sa aking mga kilos. Hindi ako nagsisimula ng anumang prosesong kriminal ng basta-basta. Naghain ako ng mga ebidensya, ang mga ebidensya na pinagkakaabalahan ng inyong anak at ng kanyang mga kasama na itanim sa loob ng 1 taon at kalahati. Hindi siya sumagot. Pagkalipas ng 1 segundo, ibinaba niya ang telepono. Inilagay ko ang cellphone sa mesa. Umuulan sa labas. Isang malamig na ulan, manipis, walang tigil. Ang uri ng ulan na bumabagsak sa Metro Manila sa katapusan ng Nobyembre. Parang hindi umuulan.
na ang tubig ay simpleng nakabitin sa hangin at imposibleng malaman kung kailan ito nagsimula at kung kailan ito matatapos. Nagtimpla ako ng kape at binuksan ang computer. Mayroon akong 3 sariling profesional na gawain na hindi nagmamadali, hiwalay sa De Leon Group. Naghihintay ang mga kliyente sa kanilang mga ulat. Patuloy ang buhay, hiwalay sa lahat ng iba pa. At nagsimula akong mag-type. Ang paglilitis para sa annulment ay tumagal ng wala pang 1 oras. Pumunta kami ni Dante kasama ang aming mga abogado. Ako kasama si Ricardo at siya kasama ang kanya, si Ginoong Fernando. Isang lalaking nasa 50 taong gulang na may napakamahal na suit at ugali na magsalita na parang pinapatawad kanya. Agad na hiniling ni Ginoong Fernando ang paghahati ng ari-ariang konjugal. Si Ricardo, na may parehong kahinahunan, ay inilagay sa mesa ang prenuptial agreement na may separation of properties. Ito ay pinirmahan 3 linggo bago ang kasal sa inisyatiba ng aking ama na noon ay matagal kong pinagtatalunan na sinasabing ito ay kawalan ng tiwala kay Dante, na ito ay hindi romantiko, na ang mga taong nagmamahalan ay hindi gumagawa ng ganoong mga bagay. Matiyagang nakinig ang aking ama. Tumango at sinabi sa akin, pipirmahan mo ba o hindi? Nasa iyo ang desisyon, ngunit gusto kong malaman mo na umiiral ang dokumento at kung ano eksakto ang nakasaad dito. Pumirma ako. Pinirmahan din ito ni Dante, nang walang pagtutol, nang may kadalian, na may ngiti. Naaalala kong sinabi niya na ito ay isang piraso lamang ng papel na walang halaga para sa 2 taong nagtitiwala sa isa't isa. Matagal na sinuri ni Ginoong Fernando ang prenuptial agreement. Pagkatapos ay may isinulat sa isang papel at ipinasa kay Dante. Binasa ito ni Dante at isinantabi. Ang paghahati ng ari-arian, ayon sa kasunduan, ay minimal. Ang kanyang mga personal na gamit, ang kanyang kotse, ang apartment ay binili bago kami ikasal gamit ang pera na ibinigay sa akin ng aking ama para sa aking 30 kaarawan. Ganoon ang nakasaad sa rehistro. Tinanong ng hukom ang mga karaniwang tanong. Kinukumpirma ba ng mga partido ang kanilang kagustuhang mag-anul? Hindi na posible ang pagkakasundo, walang mga menor de edad na anak. Sumagot si Dante ng mga monosyllable nang hindi tumitingin sa aking mga mata. Nagtangkang lumaban si Ginoong Fernando para sa perang naipon nang magkasama sa huling 4 na taon, ngunit nagbigay si Ricardo ng mga extract ng aming magkahiwalay na bank account. Ang prenuptial agreement ay nagtatakda ng isang mahigpit na rehimen ng paghihiwalay ng ari-arian mula sa unang araw. Mabilis na natapos ang lahat. Sa labasan ng korte, inabutan ako ni Dante. Corina, sabi niya. Huminto ako at lumingon. Nasa ilang hakbang siya nang walang jacket ng suit. Nakalimutan niya siguro sa loob o hindi niya dinala. Hindi ko alam. Ginulo ng malakas na hangin ang kanyang buhok. At sa larawang iyon ay mayroong isang uri ng kahinaan na hindi likas sa kanya. Isang bagay na hindi bagay sa kanya. Pasensya na, sabi niya. Ang alin eksakto? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Kung ang tinutukoy mo ay ang pinsalang ginawa mo sa akin, nakikinig ako. Kung dahil nahuli ka, naiintindihan ko rin. Ngunit magkaibang bagay iyon, Dante. Ang una, sagot niya. Pasensya na sa una. Tinitigan ko siya ng 1 pang segundo at tumango ng maayos. Tumalikod ako at nagtungo sa aking kotse nang hindi lumilingon. Naglalakad si Ricardo sa aking tabi, isang hakbang sa likuran. Ayos lang ba? Tanong niya sa akin nang sapat na kaming nakalayo. Oo, sabi ko. Pumunta tayo sa opisina. Kailangan kong pumirma ng ilang papel. Tumingin siya sa akin nang may partikular na ekspresyon ng mga taong matagal nang namamahala sa mga krisis ng iba at natutong igalang ang pagiging tahimik ng iba. Halika. Tumango siya. Tinawagan ako ng aking ama noong hapon na iyon. Kamusta ka? Tanong niya. Mabuti, Papa. Tapos na ang paglilitis. Nasa proseso na ang mga papel. Hindi ko tinatanong ang tungkol sa paglilitis. Huminto ako. Mabuti rin ako, Papa. Nakaupo ako sa tabi ng bintana na may isang tasa sa aking mga kamay, tinitingnan ng lungsod sa paglubog ng araw. Ang mga ilaw, ang mga sasakyan, ang normal na buhay. Alam mo ba kung ano ang pinakakakaiba? Na hindi ito masakit tulad ng dapat? Nararamdaman ko ang isang maliit na kawalan, na parang mayroong isang bagay na 4 na taon nang sumasakop sa espasyo sa sala at bigla na lang nawala, na nagpapakita na mayroong higit pang espasyo kaysa sa inaakala. Nanahimik ang aking ama ng ilang segundo. Magandang senyales iyan, sa wakas ay sinabi niya. Sa palagay ko, may gusto akong i-propose sa iyo. Hindi, ngayon, kapag handa ka na.
Pag-uusapan natin ang iyong pagpasok sa board of directors ng formal at opisyal. Hindi ako sumagot kaagad. Papa, iwanan natin iyan para sa susunod na buwan. Kailangan munang umusad ang investigasyon ng korte. Tiyakin muna natin na lahat ay umaayon sa dapat. Susunod na buwan, pumayag siya. Sige. At ikaw, kamusta ka? Medyo galit ako, tapat niyang inamin, sa sarili ko. Dahil hindi ko napansin ng maayos mula sa simula. Inaalagaan mo ako, Papa. Pinoprotektahan mo ako. Iba iyon. Siguro hindi mo ako dapat masyadong pinrotektahan. Siguro, sagot niya. Ngunit kung ganoon, hindi ko matututunan ang ginagawa ko ngayon, kaya marahil ang mga bagay ay nangyari ayon sa dapat. Mahina siyang tumawa, maikli. Bihirang marinig kong tumawa ang aking ama. Palaging may halaga iyon. Magandang gabi, Corina. Magandang gabi, Papa. Itinago ko ang cellphone. Tinapos ko ang malamig na kape at tumingin sa relo. 10:15. Kinabukasan, 8:30 ng umaga, pulong sa isang kliyente. Kailangan kong ihanda ang mga ulat. Binuksan ko ang laptop. Sa labas. Ang ulan ay patuloy na nakabitin sa hangin, banayad at matiyaga. Ngunit sa aking bahay ay mainit. Ang mesa ay sa akin, ang trabaho ay sa akin, at ang mga desisyon na ginawa ko ay sa akin din. Sa ngayon, sapat na iyon. Dumating ang investigador ng piskalya, si David Fernandez, sa mga opisina ng grupo araw pagkatapos naming maghain ng reklamo. Isa siyang matandang lalaki, na may pagod na tingin, na madalas huminto sa gitna ng mga pangungusap na para bang tinitimbang ang bigat ng bawat salita. Kasama niya ang isang kasamahan. Nagpakilala sila. Humiling na gumamit ng isang silid pulungan at tinanggihan ng kape. Naroroon si Ricardo bilang legal na kinatawan ng kumpanya. Umupo ako sa tabi ng aking ama. Ang investigador ay metodikal na nagtanong, walang panggigipit, walang pagmamadali. Interesado siyang buuin muli ang kronolohiya ng mga pangyayari. Kailan nila kinuha si Hector? Sino ang nag-endorso sa kanya? Paano gumagana ang protocol ng pag-apruba ng mga pagbili? Sino ang nagbibigay ng huling pahintulot sa mga bank transfer? Tumpak na sumagot ang aking ama, na tumutukoy sa mga dokumento. Tinutulungan ni Ricardo ang mga detalye kung kinakailangan. Nang mapunta ang usapan kay Dante, huminto sandali ang investigador. Alam ba ng financial director ang mga irregularidad na ito? Iyan mismo ang inaasahan naming malinawan ng investigasyon ng korte, sagot ni Ricardo. Sa dokumentasyon na ibinigay namin sa inyo, ay nakalagay ang mga pirma ng financial director sa ilalim ng mga economic balance. Kayo na ang gumawa ng inyong sariling konklusyon. Tumango si Fernandez at nagtala. Kailangan nating kunan ng testimonya si Dante Castillo ng hiwalay. Naabisuhan na siya tungkol sa kanyang legal na sitwasyon. Babala ni Ricardo. Alam ng kanyang abogado. Perpekto. Tumayo ang investigador. Inabot ang kanyang kamay sa aking ama at binigyan ako ng isang pagtango. Don Rafael, mayroon kayong napakatibay na batayan ng ebidensya. Napapadali ninyo ang aming trabaho. Makikipag-ugnayan kami sa lalong madaling panahon. Umalis sila. Natahimik ang silid pulungan. Kinusot ng aking ama ang tulay ng kanyang ilong, isang kilos na nagpapakita ng kanyang pagod. Ngayon, maghintay na lang tayo, sabi niya. Maghihintay tayo, sagot ko. Isang linggo pagkatapos ng pagbisita ng inspektor, nagbigay ng testimonya si Hector. Maikli itong ipinaalam sa akin ni Ricardo. Tinawagan niya ako sa tanghali upang ipaalam na kinuha ang kanyang testimonya sa korte. Nakikipagtulungan si Hector, kapalit ng mga benepisyo sa bilangguan. Sa ngayon, hindi namin alam ang mga detalye. Isinangkot ba niya si Dante? Tanong ko. Hindi ko alam, sagot ni Ricardo. Lihim ang bahaging iyon ng kaso. Malalaman din natin. Ibinaba ko ang telepono at itinuon ang aking pansin sa spreadsheet na nakabukas. Ang mga numero ng balanse ng aking kliyente ay nakahanay sa aking screen ng may katumpakan ng militar at sinikap kong ituon ang aking tingin sa mga ito. Pagkalipas ng ilang araw, tumawag si Beatrice. Hindi sa akin, sa aking ama, humihingi ng isang appointment. Ipinasa siya ng aking ama kay Ricardo. Sinabi sa akin ng abogado na si Beatrice, tila, ay handa ring makipagtulungan sa hustisya. Maganda ba iyon o masama para sa atin? Tanong ng aking ama. Para sa atin, hindi ito mahalaga, tiyak ni Ricardo. Mayroon na tayong sariling bigat ng ebidensya. Para sa kanila, ito ang pagkakataong maiwasan ang pagkakakulong. Kanilang pagpipilian iyon. Araw-araw ay nagiging mas malinaw ang eksena. Maingat at metodikal na nagtatrabaho ang korte.
na may parehong higpit na ginamit namin sa pagbuo ng kaso. Tumawag muli si Fernandez upang humiling ng karagdagang dokumentasyon tungkol sa dalawang partikular na transfer. Natagpuan ito ni Inhinyero Arturo sa archive sa loob ng 40 minuto. Nananatili akong updated sa proseso sa pamamagitan ni Ricardo. Ngunit hindi ako nalulunod sa mga detalye ng korte. Hindi iyon ang aking tungkulin. Mayroon akong ibang tungkulin. Maraming bagay ang kailangang ayusin sa kumpanya. Ang departamento ng pagbili ay naiwang walang pinuno. Si Hector ay formal pa ring nasa payroll, ngunit hindi pumapasok sa kanyang pwesto. Pansamantalang inako ni Inhinyero Arturo ang koordinasyon, ngunit hindi iyon ang kanyang espesyalidad. Kailangan ng bagong dugo. Iminungkahi ko sa aking ama na mag-organisa ng isang pampublikong proseso ng pagpili ng walang pagkakaibigan, bukas, na naglalathala ng alok na may malinaw na mga kinakailangan at sinusuri ng isang komite ng 3 tao. Si Inhinyero Arturo, ako, at isang panlabas na tagapayo. Magandang ideya ang isang panlabas na tagapayo, aprobado ng aking ama. Sino ang nasa isip mo? Kilala ko ang isang babaeng malinaw. Siya ay naging hepe ng pagbili sa isa pang malaking kumpanya ng konstruksyon sa loob ng 6 na taon. Ngayon, nagtatrabaho siya bilang isang independenteng consultant. Nagkita kami sa isang symposium, ilang taon na ang nakalipas. Isa siyang profesional na walang kapintasan at ganap na hiwalay sa buong balangkas na ito. Pumayag ang aking ama. Inilathala ang alok. Sa loob ng 2 linggo, nakatanggap kami ng 11 resume. Sinuri ng komite ang bawat isa sa mga ito. Pumili kami ng 2 finalist para sa mga panayam. Personal kong pinangunahan ang mga panayam. Hindi dahil sa kagustuhang kontrolin ang lahat, kundi dahil alam ko na ang taong sasakop sa bakanteng iyon ay dapat piliin sa paraang walang sinuman ang maaaring kuwestiyonin ito pagkatapos. Ang unang kandidato ay isang lalaki na nasa 40 taong gulang na may malaking resume, ngunit may kaunting tendensya na labis na pahalagahan ang kanyang sariling mga merito at dumaan ng mabilis sa mga detalye. Ito ang sakit ng mga profile na marunong magbenta ng kanilang sarili ng maayos, ngunit umiiwas sa mga partikular na responsibilidad. Ang pangalawang aplikante, si Nuria, 32 taong gulang, dating auditor sa isang kumpanya sa sektor, ay nagsalita ng may kahinahunan. Maikli at sa mga tanong tungkol sa paglutas ng krisis, sumagot ng walang pagkukunwari. Nakatagpo ko ito. Gumanap ako sa ganitong paraan. Ang resulta ay ganito. Nang tanungin kung paano niya bubuuin ang isang mekanismo ng kontrol sa presyo, kinuha niya mula sa kanyang maleta ang isang balangkas na inihanda niya. Nang hapong iyon, tinawagan ko ang aking ama. Ang pangalawang kandidato ang pinili ko. Malinaw na sa akin. Sige, ipagpatuloy ang kanyang pagkuha. Umalis si Beatrice matapos pumirma ng isang kasunduan sa pagwawakas. Napagkasunduan na ito ni Ricardo mula pa sa simula. Ang huling bayad na natanggap niya ay ang minimum na itinakda ng batas. Pinirmahan niya ang kasunduan nang walang reklamo. Ang kanyang bakante ay napunan sa pamamagitan ng isang kumpanya ng headhunter nang walang koneksyon. Isang lalaking nasa 50 taong gulang, si Ginoong Vicente, na may malinis na kasaysayan at mga liham ng rekomendasyon mula sa kanyang 3 nakaraang kumpanya. Personal na nakipanayam sa kanya ang aking ama sa loob ng mahigit 1 oras. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin, isang disenteng tao. Kinuha namin siya. Naiwan ang usapin ni Marco mula sa departamento ng bidding. Mas mahirap ang kanyang kaso. Wala kaming tiyak na ebidensya tungkol sa pagtagas ng datos sa kompetisyon. Isinagawa ng korte ang investigasyong iyon ng hiwalay. Iminungkahi ko kay Ricardo na huwag nating madaliin ang mga pangyayari, na hayaan ang mga investigador na gawin ang kanilang trabaho. Ang sa amin ay tiyakin na habang nagpapatuloy ang investigasyon ng korte, walang access si Marco sa sensitibong impormasyon ng mga bidding. Ginawa ito ni Ricardo bilang isang pansamantalang pagbabago ng mga tungkulin na nagmula sa isang reorganisasyon ng mga tauhan. Nakatanggap si Marco ng mga bagong tagubilin. Trabahong administratibo, malayo sa mga kumpidensyal na file. Tinanggap niya ito ng tahimik. Isang matalinong tao. Sa katapusan ng 2 buwan, iba na ang hitsura ng De Leon Group, hindi sa labas. Ang panlabas na anyo ay nanatiling buo, ngunit sa loob nito, ang organigram ay nalinis na naging mas malinaw at madaling pamahalaan. Minsan, ay umamin ang aking ama. Alam mo ba kung ano ang pinakakakaiba? Mas madali na ngayong magtrabaho. Dati, hindi ko namamalayan ang bigat na dala ko.
Naiintindihan ko ng perpekto kung ano ang tinutukoy niya. Isang hapon na nag-overtime ako sa opisina, pumunta sa akin si Inhinyero Arturo. Hindi niya kailanman ginagawa iyon kung walang mahalagang dahilan. Umupo siya sa tapat ko. Inilagay ang kanyang mga kamay sa mesa at tiningnan ako sa mata. Doña Corina, nagsimula siya. Gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay na walang kinalaman sa trabaho. Nakikinig ako. 17 taon na ako sa kumpanyang ito. Nagpatuloy siya. Nakita ko na ang lahat. Nakita kong dumaan ang mga taong inendorso. Puno ng mga ngiti at walang kabuluhang salita. At nakita ko kung paano sila umalis sa 1,000 iba't ibang paraan. Minsan sa mabuting paraan. Minsan, tulad sa pagkakataong ito, huminto siya. 3 buwan akong nag-ipon ng lahat ng ebidensyang iyon dahil lang hindi ko alam kung sino ang mapagkakatiwalaan ko dito. Bakit? Patawarin mo ang aking katapatan. Natatakot ako na kung itaas ko ang issue sa maling tao, mawawala ang mga ebidensya. Naiintindihan ko ng perpekto. Sagot ko. Gusto kong malaman mo ang isang bagay. Nang tawagan ako ng iyong ama sa telepono upang ipaalam na direkta kang makikipag-usap sa akin, natuwa ako. Hindi dahil ikaw ang anak ng may-ari, kundi dahil pagkatapos ng halos 15 araw na magkatrabaho, naintindihan ko na ikaw ay isang taong mapagkakatiwalaan at bihira iyon ngayon. Matagal bago ako nakasagot. Si Inhinyero Arturo ay hindi taong mapagbigay ng papuri. Malaki ang bigat ng kanyang mga salita. Nagpapasalamat ako, Inhinyero Arturo. Nasabi ko, malaki ang kahulugan nito para sa akin. Tumango siya at tumayo. Magandang gabi, Doña Corina. Huwag ka nang mag-overtime pa. Kalahating oras pa at aalis na ako. Sagot ko. Umalis siya. Pinanood ko ang saradong pinto. Ang kalahating oras ay umabot sa 1 buong oras. Ngunit ito ay isang mabungang oras, payapa, abala sa trabaho, sa pamamagitan ng bintana. Ang liwanag ng lungsod ay walang tigil, at sa liwanag na iyon, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ko na lahat ay nasa tamang lugar. Dumating ang utos ng korte sa kamay ni Dante sa simula ng Nobyembre. Ipinahiwatig ito sa akin ni Ricardo nang di sinasadya sa pagtatapos ng isang pag-uusap tungkol sa ibang mga paksa na may naturalidad, kung saan binabanggit ang mga usapin na hindi naapurahan. Purong impormasyon, isang simpleng hakbang sa legal na makinarya. Tinawag siyang magbigay ng testimonya bilang testigo, abiso sa akin ni Ricardo. Sa ngayon, bilang testigo, ang kondisyong iyon ay maaaring magbago habang umuusad ang investigasyon. Naintindihan ko, sagot ko. At ikaw, kamusta ka? Nagtaka ako sa tanong. Si Ricardo ay hindi mahilig makipag-ugnayan. Mabuti, nagtatrabaho, natutuwa ako, tapos ko, iyan ang sa iyo. At totoo ngang nagsisikap siya. Halos walang pahinga, hindi upang takasan ang aking mga multo, kundi dahil hinihingi ito ng dami ng trabaho. Ang aking sariling mga kliyente, ang kanilang mga audit, ang mga karaniwang pulong, at ang kumpanya ng konstruksyon bilang isang paralel na linya ng laban. Si Nuria, ang bagong direktor ng pagbili, ang namamahala sa kanyang departamento at sinasagot ko ang kanyang mga pagdududa 2 beses sa 1 linggo. Mga tiyak at purong propesyonal na pagdududa. Isang sintomas ng kahusayan. Si Ginoong Vicente, ang bagong responsable sa accounting, 3 linggo pagkatapos ng kanyang pagpasok, ay iniharap sa mesa ni Inhinyero Arturo ang isang listahan ng mga pagkakaiba sa mga makasaysayang balanse na nakalimutan ng huli. Iniulat niya ito sa sarili niyang kusa nang walang sino mang humihingi nito. Napansin niya ito habang sinusuri ang mga archive. Tinawagan ako ni Inhinyero Arturo na may hindi pangkaraniwang tono ng boses, isang tono na halos katulad ng lubos na kasiyahan, isang propesyonal mula ulo hanggang paa, sabi niya. Nagtatrabaho siya ng maayos, sa kanyang bibig, walang mas mataas na papuri. Ang buwan ng Nobyembre sa Metro Manila ay maagang dumidilim at may kasamang bagsik. Alas 5 ng hapon ay gabi na, at ang ilaw ng lungsod sa kabilang panig ng salamin ay nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng pagkakakulong na para bang ang kalawakan ng kabisera ay lumiliit hanggang sa magkasya sa mga metro kuwadrado ng iyong sariling bahay. Bumabalik ako mula sa trabaho ng hating gabi at nasanay na ako sa pakiramdam na iyon. Nakipagpayapaan na ako sa katahimikan ng aking tahanan, sa kawalan ng mga dayuhang gamit sa mga aparador, ng mga agenda ng iba sa gabi, ng abala na kailangang ipaliwanag ang isang huling oras ng pagdating. Ang katahimikang iyon, na noong una ay sumasakal sa akin, ay naging neutral na
At sa huli ay naging isang mini-meeting bagay na wala ako dati. Isang gabi, tinawagan ako ng ina ni Lian, si Ginang Rosa, isang 70 gulang na babae na kilala ko na mula pa noong bata ako. Madalas niya kaming bigyan ng mga homemade na cupcake at cake ni Lian pagdating namin mula sa klase. Isang kaibig-ibig na babae, medyo mahilig sa mga palabas, na ikukwento sa iyo ang lahat ng dire-diretso at walang tuldok o kuwit. Corina, nasabi niya, patawarin mo ang aking kapangahasan. Hindi ko alam kung ako ang pinakaangkop. Nanganak na si Lian ng isang babae. Naging maayos ang panganganak. Pareho silang malusog. Huminto ako ng isang segundo. Nagpapasalamat ako na sinabi ninyo sa akin, Ginang Rosa. Hindi niya ako pinakiusap ang tawagan ka. Desisyon ko ito. Naging matalik kayong magkaibigan sa kalahati ng inyong buhay. Naisip kong karapat-dapat mong malaman. Tama ang ginawa ninyo. Nanahimik si Ginang Rosa ng lubusan. Nahihirapan talaga siya. Corina, alam kong hindi maaayos ng aking mga salita ang anuman. Ngunit nahihirapan siya. Naiintindihan ko. Sagot ko. Nagpaalam kami. Pinatay ko ang screen ng cellphone at nanatiling tulala habang nakatingin sa bintana. Isang batang babae. Isang bagong buhay na walang kinalaman at walang sino mang humingi ng opinyon. Isang malinaw na katotohanan, kasing totoo at hindi matitinag. At ang katiyakang iyon ay walang nabawas. Kasabay itong umiiral sa iba. Isa pang punto sa katalogo ng mga pagsubok ng taong iyon. Ang kaso ng akusasyon ay natupad noong Disyembre. Sina Hector at Beatrice ay inakusahan ng estafa na may pampabigat na pangyayari. Artikulo 315 ng Revised Penal Code. Ang parusa ay maaaring umabot hanggang sa 6 na taon. Isinasaalang-alang ang kanilang pagpayag na umamin. Ang mga parusa ng pagkakakulong ay maaaring mabawasan ng malaki. Ngunit ang mainit na patatas na iyon ay nasa korte na. Si Dante ay inakusahan ng hindi matapat na pamamahala. Artikulo 310. Kaugnay sa kanyang mga tungkulin sa pamamahala, dinagdagan pa ng pampabigat na pangyayari ng pagtatakip. Napatunayan ng investigasyon na alam niya ang pandarambong mula pa sa simula. Pinakamatagal, 3 buwan, pinili niyang maghugas kamay. Lahat ay nakatali at maayos na nakatali sa mga email na nakuha sa pamamagitan ng utos ng korte. Nakaligtas si Marco na may isang administratibong parusa at isang formal na babala. Hindi na ibigay ang sikat na smoking gun ng pagbubunyag ng mga lihim ng negosyo at sa kawalan ng nakakasuhan na material sa computer, ipinag-utos ng hukom ang pag-archive ng kasong iyon. Masama ang pakiramdam, ngunit gumamit si Ricardo ng kahinahunan at pagtuturo. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay binibigyan ka ng magandang baraha. Ang mahalaga ay nasa atin na. Naiwan ang hindi pa tapos na usapin ni Doña Teresita. Ang dead-end ng legal na kaso, walang kaugnayan sa kontrata, walang pirma. Sa anumang dokumento, ang kanyang anino na lumilipad sa mga komite ng direksyon, ang kanyang mga pakana sa mga pagtatalaga, mga katotohanan sa praktika, ngunit buhangin sa proseso ng korte. Matagal na nagtrabaho si Ricardo. Sa huli, hindi siya nahuli sa pangunahing balangkas, kundi sa isang didirektang irregularidad. Inilabas ng NBI sa panahon ng investigasyon ang mga transfer na inilabas ng isa sa mga instrumental na kumpanya sa isang opake na bank account na pinangalanan sa isang malayong kamag-anak ng ginang. Maliit na halaga lamang ito sa kabuuang halaga ng pandaraya, ngunit nagsilbi itong dahilan para sa formal na akusasyon, kasabwat sa estafa. Nang ipaalam ito sa akin ni Ricardo, wala akong naramdamang kagalakan. Tumango lang ako. Sa tingin ko ayos lang iyon, tiniyak ko. Hayaan ang batas na manaig. Lahat ay naaayon sa batas, kinumpirma ni Ricardo. Nang hapong iyon, tinawagan ako ng aking ama. Alam na niya. Nauna nang ipinaalam sa kanya ni Ricardo. Kamusta ka? Tanong niya. Sa mga buwang iyon, palagi niyang sinisimulan ang pag-uusap sa ganoong paraan. Mabuti papa. Seryoso talaga. Pinag-isipan mo na ba ang pinag-usapan natin? Tinutukoy niya ang bakanteng posisyon sa Board of Directors. Isang paulit-ulit na paksa sa aming mga huling pag-uusap. Pinag-usapan niya ito ng maingat, ng walang panggigipit. Pinag-isipan ko na. Kinumpirma ko at itinuon ang aking mga mata sa tanawin sa labas. Nagsisimula nang bumagsak ang unang malakas na ulan, isang malamig at walang tigil na ambon, isa sa mga uri na kinakain ng aspalto sa unang pagdampi. Oo, tiniyak ko. Handa na ako. Ang paghinto ay tumagal lamang ng isang kisap mata. Napakaganda niyan, sabi ng aking ama. 4 na salita,
ngunit naglalaman ng isang bagay na hindi ko alam kung paano bigyan ng pangalan. Hindi rin pagmamataas sa pinakamaingay nitong anyo, kundi isang payapang damdamin, realisasyon marahil o purong katahimikan. Papa, dagdag ko, maaari ba akong dumaan sa linggo? Halika, maghahanda ako ng pochero. Hindi ka marunong gumawa ng pochero. Sige, manonood ako ng video ng mga recipe, sagot niya. Tumawa ako, at siya rin, sa kanyang partikular na tahimik na tono. Dumating ako sa kanyang bahay nung linggo sa oras ng tanghalian, at oo, mayroong pochero na may medyo matigas na garbanzo sa gitna, ngunit inilagay niya ito sa mesa nang may kumpiyansa ng isang taong hindi handang magpaliwanag. Puwede nang kainin, inamin ko ng tikman ko. Oo naman, tiniyak ng aking ama. Kumain kami ng inunguya ang bawat kagat. Ang hardin ay basang-basa mula sa walang tigil na ulan. Ang mga sanga ng mga puno ng prutas ay lumitaw mula sa malinis na kumot na iyon na parang iginuhit ng isang panulat. Sa dessert, naghain ang aking ama. Umupo siya sa tapat ko at sinuri ako ng may pagsusuri ng isang taong may mahalagang sasabihin, ngunit walang pagmamadali na sabihin ito. Kamakailan, madalas kong iniisip ang iyong ina, tiniyak niya. Mayroon siyang likas na kakayahang basahin ng mga tao. Isang radar na nagde-decipher sa kanila bago pa man nila ito mamalayan. Namana mo iyon. Huminga ako ng malalim bago sumagot. Pero si Dante, nilunok ko ng buo, sagot ko. 4 na taon na may piring sa mata. Nakita mo ang bintanang iniharap niya sa'yo. Ang pagkakahulog sa ilusyon na iyon ay hindi pagiging bulag. Hindi ito mahalaga, Papa. Inilagay niya ang tasa sa plato. Ikaw ay nakabangon at hindi dahil mayroon kang malinis na record, kundi dahil nang lokohin ka, hindi ka umupo at naghintay na may ibang mag-ayos nito para sa iyo. Tinawagan mo ako at binigyan mo ako ng leksyon. Iyon ang nagmamarka ng pagkakaiba. Ang iba ay mga collateral damage. Tinitigan ko siya. At hindi ka ba nagagalit dahil ako ang nagpasok sa kanya sa payroll? Umiling siya, ni katiting. Nagalit ako nang sumabog ang lahat, at hindi ako nagalit sa iyo, kundi sa sitwasyon. Sa puntong ito, hindi. Sa ngayon, mayroon tayong isang grupo ng mga mahuhusay na propesyonal na namamahala sa kumpanya at ang makinarya ay gumagana ng buong lakas. Ito ang pinakakapaki-pakinabang na resulta na maaari nating makuha mula sa buong larong ito. Lumakas ang buhos ng ulan sa likod ng salamin, isang malakas na bagyo. Tumayo ang aking ama upang punuin ang takure. Nanatili akong nakatitig sa kung paano nababasa ang damo. Naghahari ang katahimikan, isang ganap na katahimikan, hindi ang kawalan ng pagkawala, kundi ang katahimikan ng kapayapaan na hindi biro. Ang pagpupulong ng Board of Directors ay itinakda noong Enero. Opisyal na ipinakilala ako ng aking ama, nang walang retorika. Ang aking anak na si Corina De Leon, isang financial analyst, ay manunungkulan bilang miyembro ng board mula sa petsang ito. Ang mga dumalo, na binubuo ng 5 ehekutibo, na may higit sa 1 dekada sa ilalim ng pamumuno ni Don Rafael, ay taimtim na tumango. Nagkaroon ng ilang pakikipagkamay sa sumunod na pagtitipon at ilang pagbati na walang anumang ingay, isang payak na seremonya. Kinamumuhian ko ang karangyaan. Sa aking pasinaya, nagmungkahi ako ng 3 reforma sa istruktura. Isang matibay na protokol para sa pag-aproba ng mga supplier na may hindi matututulang panlabas na pangangasiwa sa mga paggawad na higit sa isang paunang natukoy na halaga, isang patakaran ng pagpapalit ng mga organikong posisyon tuwing 3 taon, at isang pampublikong listahan ng mga kontrata na na-audit upang maiwasan ang pagkakaibigan. Ilang konsehalang nagbato sa akin ng mga matatalim at tiyak na matatalinong tanong. Isang pangatlo, ang nagpakita ng pag-aalinlangan sa pagpapalit ng mga ehekutibo. Ang estratehiyang iyon ay maaaring magresulta sa pagkawala ng talento. Sinagot ko na, sa aking palagay, mas mapanganib ang kawalan ng pagbabago sa trabaho kaysa sa pagkawala ng talento, at isang wastong kasanayan ng paglilipat ng kapangyarihan ay mapoprotektahan. Tinanggap niya ito bilang isang katanggap-tanggap na kompromiso. Tinitingnan ng aking ama ang abot-tanaw mula sa kanyang upuan sa mesa nang hindi kumikibo. Nang matapos ang pulong, nilapitan niya ako. Inaayos ko ang mga folder. Napakagaling mo, sabi niya. Salamat sa papuri. Hindi ito pambobola, ito ay isang propesyonal na ulat. Ngumiti ako. Ang paglilitis sa korte kriminal ay itinakda para sa Marso. 5 araw bago ang paglilitis, tinawagan ako ni Dante. Hindi ko kailanman inisip ang posibilidad na iyon,
Kumbinsido ako na mahigpit siyang binabantayan ng kanyang abogado upang hindi makagulo sa akusasyon. Tinanggap ko ang tawag dahil sa kuryosidad. Corina, bulong niya. Ang kanyang tono ay hindi katulad ng ipinakita niya sa labas ng korte ng pamilya. Mayroon itong mahinang, malalim na tunog. Naririnig kita. Unang-una, hindi ako naghahangad ng anumang pabor. Ang tanging layunin ko ay magbigay ng isang pag-amin at hindi na muling manggulo sa iyo. Nanahimik ako. Isa akong duwag. Nagpatuloy siya. Hindi sa usapin ng pagtataksil kay Lian. Bago pa iyon, nang malaman ko ang tungkol sa financial scheme at yumuko ako, niloloko ko ang aking sarili na sinasabi na hindi ko iyon laban, na hindi ko inilalagay ang aking mga kamay sa kaban, at na nagtutugma ang mga resulta, lahat ng mga pagkukunwari na nilunok ko ng mag-isa dahil sa kaginhawahan, at kailangan mong malaman na nahulog na ang piring. Nanahimik ako ng ilang walang katapusang segundo. Narinig ko na ang sasabihin mo. Dante, tiniyak ko. Sapat na iyon sa akin, tapos na. Naway maging mabuti sa iyo ang buhay. Naputol ang linya. Inilagay ko ang telepono sa mesa at tumingin sa kalye sa pamamagitan ng salamin. Naway maging mabuti sa iyo ang buhay. Isang kasabihan na ginagamit ng taong walang nang masabi. Walang bakas ng amnestiya o tigil putukan sa aking kalooban. Ito ay isang tuldok. Malinaw at walang mga tuldok-tuldok. Hindi ako pumunta sa korte. Si Ricardo ang kumatawan bilang partikular na akusasyon na nagtatanggol sa mga interes ng grupo. Ang aking presensya doon ay hindi kailangan. Ipinabatid sa akin ang hatol sa paglubog ng araw. 3 taon sa bilangguan para kay Hector na may mga pampagaan dahil sa pag-amin. Para kay Beatrice, 2 taon na suspendido at multa para sa pagbabayad, na may karagdagang parusa ng pagbabawal sa pagtatrabaho sa loob ng 5 taon. 1 taon at kalahati para kay Dante. Pinalaya sa preventive detention. Dagdag pa ang administratibong parusa. 1 taon para kay Doña Teresita na nasa conditional liberty. Sa hiwalay na kaso ng sibil, na pananagutan na inihain ng entidad, pinagtibay ng korte ang isang desisyon ng maximum. 18 milyong piso sa 35 milyong piso na ninakaw ay ibabalik sa aming mga account. Ang natitirang bahagi ay lilitisin sa korte sibil. Sa tingin mo ba ay makatarungan ang hatol? Tanong ko sa aking kausap. Sa mga ganitong uri ng krimen na walang dahas, ang hatol sa maximum na parusa ay bihira sa mga unang beses na nagkasala at lalo na kung handa silang makipagtulungan sa hustisya. Ang mahalaga ay ang epekto ng parusa bilang babala at ang legal na batayan. Ang pangunahing halaga ay babalik sa lugar kung saan hindi ito dapat umalis, at ang pamunuan ay inakusahan at hinatulan, nakuha ang mensahe. Tiniyak ko. Ang aking pinakamataas na paggalang sa inyong legal na kaalaman, Don Ricardo. Ang merito ay nasa inyong walang kapintasang empirical na koleksyon. Tapos niya. Kung wala ang mga materyales na iyon, ang basket ng korte ay tumagas sa lahat ng dako. Uminit ng matindi sa kalagitnaan ng Abril. Ang nakakapasong init na likas sa Metro Manila tuwing tag-araw, kung saan ang thermometer ay halos umabot sa 37 degree sa loob ng 48 oras, at ang pamumulaklak na puno ng buhay sa bawat sulok kasama ang mga malinaw na kalangitan. Naglalakad ako papuntang trabaho, isang sagradong ugali sa mga magagandang araw. Nagbibigay daan ito sa akin na mag-isip ng malinaw nang walang mga abala sa pagmamaneho. Nag-iisip ako tungkol sa iba't ibang bagay, mga malalaking proyekto ng De Leon Group, mga ulat ng mga quarterly closing ng aking panlabas na financial cabinet at isang courtesy visit sa isang kasamahan sa pag-aaral ng aking yumaong ina na may utang akong imbitasyon para sa merienda. Pinahinto nila ako sa isang tawiran. Corina, lumingon ako. Nilapitan ako ng isang lalaking kaedad ko. Sa unang tingin ay isang ganap na estranghero. Bagaman ang mga tampok ay nagpapaalala sa akin ng mga nakalimutang mukha, tinitingnan din niya ako. Nag-aral tayo sa parehong unibersidad. Nagsimula siya. Mas mataas ako ng isang batch kaysa sa iyo, Hector Navarro. Natuklasan ng aking alaala ang palaisipan na may mga hiwalay na piraso mula sa nakaraan. Isang malaking silid-aralan, mga pagsusulit sa algebra sa pisara, analytical exploitation ng data sa pisara. Naaalala ko ang iyong mukha? Sagot ko. Nakaugnay ka sa De Leon Group. Nabasa ko ang isang artikulo tungkol sa iyo sa isang forum ng sektor noong nakaraang buwan. Sa katunayan, namamahala ako ng isang departamento ng panlabas na pag-audit. Binanggit niya ang hindi matatawarang at matatag na reputasyon ng aking ahensya.
Naghahanap kami ng isang kasosyo sa korporasyon para sa ilang kumpanya ng konstruksyon sibil at magiging perpekto para sa amin na makasama kayo. Kung interesado ka, magtakda tayo ng isang agenda upang talakayin ang mga sinerhiya. Ikagagalak ko, profesional kong sagot. Padalhan mo ako ng isang executive report at isang operational organigram sa email ng kumpanya at susuriin ko ito sa loob. Pumayag siya. Binigyan kami ng berdeng ilaw ng traffic light. Naghiwalay kami ng landas. Hindi ko gaanong binigyan ng pansin ang pagkikita mula sa isang romantikong o komplikadong pananaw, purong palitan ng kalakal. Ang aking routine at ecosystem ay puno sa yugtong iyon ng mga maliliit at walang kabuluhang kislap. Isang pagbigay daan sa abenida, mga pagbati, mga sagot sa email ng kumpanya. Lahat ay maayos at iyon mismo ang sangkap na lagi kong inaasam. Pumunta ako sa sementeryo upang bisitahin ang aking ina sa araw ng mga ina sa Mayo. Kami ng aking ama, magkasama sa kotse pagkatapos ng maraming taon na hindi ito ginagawa ng mag-isa. Si Don Rafael ang nagmamaneho. Kaunting salita lang ang aming pinagpalitan sa daan. Pinakikinggan namin ang radyo habang ang mga burol sa gilid ng daan ay puno ng luntiang kulay. Ang sementeryo ay nagbibigay ng katahimikan at liwanag. Ang mga sanga ng mga puno ay nababalutan ng mga esmeraldang kislap. Ang walang tigil na huni ng mga ibon ay bumabalot sa lahat. Isang ingay ng mga huni at mga himig ng tag-araw. Inilagay ng aking ama ang mga bulaklak, tinanggal sa puntod ang mga tuyong sanga at dahon na nahulog sa mga nakaraang buwan. Tumayo ako sa tabi niya. Nilunok ko ang aking mga salita at nanahimik. Pinag-isipan ko ang mga pagsubok at pagbabago sa aking buhay at kung paano niya ito nasaksihan ng hindi personal. Ang pagkuha ng titulo sa unibersidad, ang aking mga unang sahod, ang pagpapakasal at ang kasunod na proseso ng paghihiwalay, ang kanyang ganap na kawalan ng kaalaman tungkol sa aking naging manugang at, bilang karagdagan, ang aking dating kasintahan, ngunit lubos akong kumbinsido na kung mayroon siyang kopya ng script, ililigtas niya ako sa mga sermon na nagtuturo ng kilalang. Binalaan kita. Hindi siya madalas gumawa ng ganoong panghihimasok. Marahil ay lulutasin niya ang issue sa isang simpleng at mahinahong. At sa lahat ng ito, paano ka pagkatapos nito, kahangahangang ina? Sa pinakamataas na antas, sinamahan ako ng aking ama sa lupa at bahagyang inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat. Isang maliit na buntong hininga ng kawalang hanggan. Sapat na. Nag-aksaya kami ng ilang segundo pa sa paanan ng libingan at nagsimulang bumalik sa kotse. Habang tinatahak namin ang daan, natulala ako habang nawawala sa mga bukid, sa malinaw na abot tanaw, at sa mabagal na pagdaan ng ilang ulap. Binigyan ng aking ama ng lakas ng tunog ang multimedia player nang mahina at halos hindi marinig. Papa, sabi ko, nakikinig ako. Nagpapasalamat ako ng lubos sa pagpayag mo sa akin na lumaban ng mag-isa nang walang anumang proteksyon. Nanatili siyang nakatuon sa mga linya ng kalsada. Nanahimik siya ng may pag-iingat at tumango. Ikaw mismo ang nag-ayos ng mga detalye, sabi niya. Ako lang ang nanatiling nakatago sa gilid. Hindi lahat ay kayang gawin ang gawaing iyon ng pagpigil. At tingnan mo, pinagpawisan din ako ng malamig. Mahinang sabi niya. Nagmamaneho kami sa isang payapang katahimikan, isa sa mga uri kung saan nangingibabaw ang kawalan ng mga walang kabuluhang monologo. Ang harapan ay puno ng mga suburb at kaloob-looban ng isang gumagalaw na kabisera. Network ng mga mataas na gusali, mga tao, komersyal na aktibidad at mga responsibilidad sa tuktok ng kumpanya, press conference sa konseho, mga bidding sa pinakamababang bidder at mga estratehiya sa mesa para sa hinaharap sa kalagitnaan ng termino. Sa esensya, ang dinamika ng isang paglalakbay sa buhay na hindi nagbibigay ng buong garantiya o nag-aalis sa sinuman ng malayang kalooban na habiin ang kanilang mga linya at idisenyo ang kanilang wakas. Masaya ako, higit pa sa lubos na nasisiyahan. Muli akong nakipagkita kay Hector Navarro, isang buwan pagkatapos ng aming mabilis na pagkikita. Ngunit sa pagkakataong ito ay sa mesa ng silid-pulungan ng kanyang kumpanya at ang ingay ng mga negosyo sa ibabaw nito. Ginugol namin ang isang buong umaga sa pag-decipher ng ecosystem ng konstruksyon sa Pilipinas, ang mga kakulangan sa metodolohiya at ang mga basag na bahagi dahil sa pagkaluma ng sistema ng kontrol at balanse ng mga budget sa konstruksyon. Lahat ay naging mahusay, walang mga personal na issue o palamuti sa mga pinto ng elevator at sa gitna ng paalam at mga kinakailangang pakikipagkamay. Iminungkahi niyang isantabi paminsan-minsan ang email ng kumpanya
para sa isang beer, para sa simpleng libangan. Hinayaan kong lumamig ang hangin ng ilang sandali. Pumayag ako, sabi ko, at hindi dahil sa isang romantikong salpok, kundi batay sa empirikal na katiyakan na ang pagtakip sa mga kortina at ganap na pag-disable ng iyong mga personal na hangganan ay hindi kumakatawan sa anumang pag-iingat. Ang kinakatawan nito, sa huli, ay walang iba kundi tunay at hangal na takot na nakabalot sa damit ng pag-iingat, at ang aking mga bahagi ng takot ay pumanaw na o halos malapit ng makamit ito. Hanggang sa susunod na utos, ang aking karanasan ay sapat na para sa akin.